Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,616-24. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nang ibalita ito ng mga taga-nayon sa 3 pinuno ng Darfield Clan Village, sila ay lubos na nagulat. Gayon din, nang kumalat ang balita sa mga nayon sa Silangan, Hilaga, at Kanluran, lahat ay nagulat. Una nang hinangaan ng mga taga-nayon ang mga mula sa mga puwersang may ranggong emperador. Kaya naman, mas lalo silang namangha nang marinig nila ang ginawa ni Alvin. Labis silang namangha nang matuklasan nilang isang kilalang tao ang talagang humarap upang maghayganti sa isang sanga sa kanilang nayon. Si Alvin ay isang disipulo ng Gloria 7 sect. Iyong sekta na may ranggong emperador sa Eastern Ridge Mansion. Iyong Gloria 7 sect. Isang disipulo ng Gloria 7 sect ang pumatay kay Second Young Master Felix ng pamilyang Coulter upang ipaghiganti ang nayon sa Timog. Si Sherwan, ang ninuno ng pamilyang Coulter, na naging isang advanced na Diyos 10,000 taon na ang nakalilipas ay natalo niya kahit na isa lamang siyang panimulang Diyos. Para matalo ng isang simpleng Diyos ang isang mas magaling na Diyos, natatakot ako na tanging mga disipulo lamang ng mga puwersang may ranggong emperador ang may kakayahang gumawa ng ganoong kahangahangang gawa. Bagamat ang nayon sa Timog ay isang sangay lamang ng nayon ng Darfield Clan, lahat sila ay magkakamag-anak at nagkaroon ng maraming interaksyon sa isa't isa. Iniisip ko kung ang disipulo ng Gloria 7 sect ay mayroon lamang koneksyon sa katimugang nayon o sa buong Darfield Clan Village. Kung ang una, wala na tayong dapat ikatuwa. Iba na ang usapan kung ang huli. Bukod dito, kung ang huli, hindi ba't nangangahulugan ito na maaari na tayong lumipat sa Descent Mountain City at magkaroon ng panimulang posisyon doon? Ang 4 na pangunahing puwersa ng Descent Mountain City, ang pamilyang Coulter, ang pamilyang Mold, ang Cloudy Morning Sect, at ang Heaven Marshal Sect, ay winasak ang pangalawa at pang-4 na sangay ng Clan Village dahil lamang kay Lord Alvin na isang disipulo ng Gloria 7 sect. Iniisip ko kung nangangahulugan ba ito na ang ating Darfield Clan Village ay nasa ilalim din ng proteksyon ng 4 na pangunahing puwersa sa Descent Mountain City. Maraming tao sa nayon ng Darfield Clan ang nagsimulang magkaroon ng kakaibang mga ideya sa kanilang mga isipan. Totoo ito lalo na para sa mga pinuno ng Hilaga at Kanlurang nayon. Nag-usap ang 2 pinuno bago nila napagpasyahang hanapin si Damian, ang vice-pinuno at ang kasalukuyang namamahala sa Silangang Nayon. Si Damian Darfield ay personal na pinili ng pinuno ng Silangang Nayon. Matagal na panahon na mula nang magpakita ang pinuno ng Silangang Nayon kaya si Damian ang humawak sa lahat ng gawain ng Silangang Nayon. Natural lamang nahahanapin siya ng kani-kanilang mga pinuno ng Hilaga at Kanlurang Nayon kapag mayroon silang mahalagang bagay na pag-uusapan. Nagtanong ang pinuno ng Kanlurang Nayon pagkakita niya kay Damian, narinig mo ba ang mga bagong balita? Kumusta naman? Si Damian ay ang lalaking nasa katanghaliang gulang na may katamtamang pangangatawan at eleganteng anyo. Mukha siyang maamo na may mainit na ngiti sa kanyang mukha. Damian, tumigil ka na sa pagkukunwari, umiling ang pinuno ng nayon sa Hilaga at sinabing, alam mo bang pinag-uusapan natin ang biglaang pagdagsa ng mga bisita sa nayon sa Timog? Siguro narinig mo na kung paano sinabi ni Alvin na may koneksyon siya sa nayon sa Timog, di ba? Higit sa lahat, siguro narinig mo na siya ay isang disipulo ng Gloria 7 sect. Ah, kaya pala kayo pumunta rito, sabi ni Damian, hindi lang ako ang nakarinig nito. Nabalitaan na rin ito ng lahat sa Silangang Nayon. Gayunpaman, ano ang kinalaman nito sa pagbisita mo? Ngumisi ang pinuno ng Kanlurang Nayon. Damian, sa tingin ko ay hindi mo alam ang aming mga intensyon. Ikaw ang pinakamatalino sa nayon ng Darfield Clan kaya tumigil ka na sa pag-arte. Napangiti ng mapait si Damian nang marinig ang mga salitang ito. Hindi ko talaga alam kung bakit ka nandito. Ang naiisip ko lang ay tungkol ito sa disipulo ng Gloria 7 sect. Tama, prangkang sinabi ng pinuno ng Hilagang Nayon na pag-usapan na natin ito dati. Dahil may kaugnayan si Lord Alvin sa nayon ng Darfield Clan, dapat tayong humingi ng pabor sa kanya. Dapat tayong humingi ng tulong sa kanya na magkaroon tayo ng paninirahan sa Descent Mountain City.
Bukod sa apat na pangunahing puwersa, karamihan sa maliliit na puwersa na may mga simpleng Diyos sa Descent Mountain City ay kakampi ng apat na pangunahing puwersa sa pamamagitan ng mga kasal at iba pang paraan. Kaya naman, medyo mahirap para sa isang puwersa o angkan na walang suporta na manirahan sa Descent Mountain City. Matagal ng panahon na ang nakalipas, matagal nang gustong manirahan ng mga ninuno ng nayon ng Darfield Clan sa Descent Mountain City. Sa kabila ng kanilang maraming pagtatangka, kahit na mayroon silang isang simpleng Diyos sa kanilang hanay, patuloy silang nabibigo. Bukod dito, muntik nang mapatay ang simpleng Diyos dahil sa isa sa kanilang mga pagtatangka. Bilang resulta, ang simpleng Diyos na iyon ay nanumpa na hindi babalik sa nayon ng Darfield Clan hanggat hindi siya sapat na malakas upang pamunuan ang nayon na manirahan sa Descent Mountain City. Dahil dito, maraming taga-nayon ang naghihintay sa pagbabalik ng simpleng Diyos na iyon at akayin sila sa kaluwalhatian. Hindi na kailangang sabihin, hindi lang sila basta naghihintay ng walang ginagawa. Sinubukan nila ang ibang paraan para manirahan sa Descent Mountain City. Hindi nagkukulang ang mga taong handang isakripisyo ang kaligayahan ng kanilang mga anak na babae o apo para lamang matulungan ang Darfield Clan Village na magkaroon ng paninindigan sa Darfield Clan Village. Sa kasamaang palad, maliban kung ang mga babae ay mahuhusay at matatalino, ang apat na pangunahing puwersa sa Descent Mountain City ay hindi papayag na pakasalan sila ng kanilang mga inapo. Sa pinakamarami, ang mga babaeng ito ay magiging mga kerida lamang. Gayunpaman, hindi ito nakatulong sa kanila sa kanilang paghahangad na manirahan sa lungsod. Tutal, magiging masikip ang lungsod kung ang lahat ng kamag-anak ng mga kerida ay papayagang lumipat sa lungsod. Bukod doon, gumawa kami ng matapang na haka-haka. Posible kayang ang Glorious Seven Disciple ay ang simpleng Diyos na iyon mula sa aming angkan noon. Natigilan si Damian sa mga salitang ito. Nang makabawi siya, sinabi niya, ang mga pangalan ng ating mga ninuno ay nakalista sa family tree. Ang pangalan ng simpleng Diyos na iyon ay hindi Alvin. Siguro, binago niya ang pangalan niya sa kung anong dahilan. Tama. May posibilidad din na si Alvin ay kanyang inapo. Kung hindi, paano magkakaroon ng kaugnayan ang nayon sa timog sa isang kilalang tao? Naisip ni Damian na walang saysay ang dalawang pinuno. Sa tingin ko ay masyado kayong nag-iisip. Kung siya talaga ay inapo ng ating ninuno, matagal na niya tayong dinala sa Descent Mountain City. Bakit wala nang balita tungkol sa kanya pagkatapos niyang ipaghiganti ang nayon sa timog? Akala ni Damian ay nabaliw na ang dalawang matandang lalaki sa harap niya dahil sa kanilang desperasyon na manirahan sa Descent Mountain City. Malinaw na nabahira ng kanilang obsesyon ang kanilang mga paghatol. May punto ka. Pero, handa ka ba talagang bitawan ang isang gininto ang pagkakataon na tulad nito? Kung gayon, ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Damian, bakit hindi ka pumunta sa Descent Mountain City para makilala si Alvin? Alamin mo kung kamag-anak siya ng ating Darfield Clan. Kung kamag-anak siya, hilingin mo sa kanya na tulungan ang ating Darfield Clan Village. Ako. Kung maaari lang sana, pareho sana tayong pupunta para makipagkita sa kanya. Pero, dalawa lang tayong matandang lalaki na hindi magaling magsalita. Mahusay ka sa pagsasalita kaya ikaw ang pinakaangkop na makipagkita sa kanya. Sa tingin ko hindi naman kayong dalawa masama magsalita. Tingnan mo kung gaano kayo kagaling magsalita ngayon. Damian, kung hindi ka aalis, habang buhay kang magkakasala sa mga ninuno ng ating angkan. Sa huli, walang nagawa si Damian kundi ang pumunta sa Descent Mountain City matapos mapilit. Noong una, medyo kinakabahan siya. Tutal, wala siyang ideya kung ang Glorious Seven Disciple ay may masamang ugali o hindi. Gayunpaman, nang matuklasan niyang umalis na ang Glorious Seven Sect Disciple sa Descent Mountain City, nakahinga siya ng maluwag at bumalik sa Darfield Clan Village. Gayunpaman, hindi pa rin sumuko ang dalawang pinuno ng nayon ng Darfield Clan kahit nalaman nilang umalis na si Alvin sa Descent Mountain City. Kahit wala na siya sa lungsod, sa palagay ko ay maaaring subukang lumipat ang ating nayon sa lungsod. Kahit na hindi tayo protektahan ng apat na pangunahing puwersa sa Descent Mountain City, sa palagay ko ay hindi nila tayo palalayasin. Bukod dito, ngayong umalis na si Lord Alvin, sentimo, sino ang magsasabi na babalik siya? Parang ang isang kilalang tao na tulad niya ay hindi na babalik sa isang liblib na lugar.
Kung ganoon nga, maaari nating ipahiwatig na may kaugnayan siya sa buong nayon ng Darfield clan, hindi lamang sa nayon sa Timog. Sinubukan ng dalawang pinuno na kumbansihin si Damian na sumama sa kanila at dalhin ang mga tao mula sa silangang nayon patungo sa Descent Mountain City. Hindi tulad ng dalawang matandang lalaki, si Damian ay napakamakatwiran. Natural lamang na tinanggihan niya ang dalawang matandang lalaki. Sinabi niya, paumanhin, ngunit hindi ako makapagdesisyon sa isang napakahalagang bagay. Kailangan kong hintayin ang pagbabalik ng pinuno. Sige. Lilipat muna tayo sa Descent Mountain City. Sana ay hindi ka masisisi ng mga tao mula sa silangang nayon kung hindi mo sila dinala sa silangang lungsod. Hindi na sinubukang hikayatin ng dalawang pinuno si Damian matapos makita kung gaano ito katatag. Isinama nila ang kanilang mga tauhan at agad na umalis patungong Descent Mountain City. Hindi nakakagulat, sila ay itinaboy palayo. Nababaliw ka na ba? Ang nayon ng Darfield clan ay may kaugnayan kay Lord Alvin, A. Sentimo, isang disipulo ng Gloria 7 sect. Ang lakas ng loob mo na itaboy kami. Hindi ka ba natatakot na masaktan siya? Dahil sila ay pinalayas ng mga kalyadong puwersa ng pamilyang Coulter, ng Cloudy Morning Sect, at ng Heaven Marshal Sect, humingi sila ng tulong sa pamilyang Mold. Nagkataon lang na ang taong bumisita sa kanila ay si Melly, ang Divine Peel Alchemist mula sa pamilyang Mold. Nang malaman niya ang kanilang intensyon, malamig siyang ngumiti habang sinasabing, bago umalis si Young Master Darfield, tinanong ko siya kung mayroon siyang koneksyon sa iba pang tatlong sangay sa Darfield Clan Village. Sinabi niya na nakatira lamang siya sa katimugang nayon at walang interaksyon sa iba pang mga sangay. Paano mo nagawang samantalahin si Young Master Darfield? Kinakabahang naghihintay ang mga tao mula sa mga nayon sa Hilaga at Timog para sa kanilang dalawang pinuno sa labas ng lupain ng pamilya Mold nang makatanggap sila ng balita na ang kanilang mga pinuno ay pinatay ni Melly at partikular na sinabi ni Alvin na wala siyang koneksyon sa nayon ng Darfield clan maliban sa nayon sa Timog. Dahil doon, tanging ang kanilang maibabalik lamang sa Endless Mountain ay may malaking pagkadismaya. Napabuntong hininga at umiling na lamang si Damian nang matanggap niya ang balita. Kung tungkol naman kay Alvin, A. Sentimo, natural lang na wala siyang kaalam-alam sa mga insidenteng nangyayari sa Descent Mountain City at sa Endless Mountain pagkatapos niyang umalis. Sa oras na ito, sa wakas ay nakarating na siya sa Skywind City ng mataong Eastern Ridge Mansion. 3,617. Ang lungsod ay isang malaking lungsod para sa mga tao ng Descent Mountain City. Ito ay sumasakop sa isang malawak na lupain, hindi tulad ng Descent Mountain City. Ang mga pintuan ng lungsod sa labas lamang ay 5 beses na mas malaki kaysa sa lahat ng mga pintuan ng lungsod sa Descent Mountain City. Ang lungsod ay tila nasaksihan ng mga pagbabago sa buhay, na nagpapakita ng isang sinaunang pakiramdam na tahimik na nagpapahayag ng mahabang kasaysayan nito. Pagkatapos lumipad papunta sa Skywind City, hindi naghanap si Alvin ng restaurant para mangalap ng impormasyon tulad ng ginawa niya noong una siyang pumunta sa Descent Mountain City. Sa halip, naghanap muna siya ng tuluyan. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang makahanap ako ng paraan para maitago ang edad ng aking mga buto. Tulad ng kung paano malalaman ang edad ng isang puno sa pamamagitan ng mga growth ring nito, malalaman din ang tunay na edad ng isang tao mula sa kanilang mga buto. Katulad ng ibang mga realm, ang hitsura ng isang tao ay hindi isang tumpak na tagapagpahiwatig ng edad ng isang tao. Tutal, lahat ay maaaring mapanatili ang isang kabataang anyo kung nais nila. Sa katunayan, maaari nilang baguhin ang kanilang mga anyo sa anumang edad na gusto nila. Kaya naman, susuriin ng mga taga Hidden Fog Academy ang edad ng buto ng mga taong balak sumali sa akademya. Malapit pa lamang umabot si Alvin ng 700 taong gulang. Dahil sa kanyang edad at sa kanyang cultivation base, alam niyang magdudulot siya ng kaguluhan at malamang na makaakit ng puot at inggit mula sa iba. Sa panahong iyon, ang kanyang buhay ay nasa awa ng iba. Dahil dito, gusto niyang itago ang kanyang edad. Mas malaki ang panganib na maibunyag ang kanyang edad kaysa sa mga benepisyo ng pagbunyag ng kanyang edad. Dahil sa lahat ng mga kadahilanang ito, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay itago niya ang kanyang edad sa buto. Noong nasa Devata Realms pa siya, kinausap din siya ng World Cleansing Divine Water tungkol dito. Iminungkahi nito na hanapin niya ang Bone Aging Pill pagkatapos makarating sa Realm of Gods upang itago ang kanyang tunay na edad.
Ang bone aging pill ay isang banal na tableta at nahahati sa ilang grado. Kung mas mataas ang grado, mas tumatanda ang mga buto ng isang tao. Bukod pa riyan, ang mga buto lamang ang kaya nitong tumanda. Hindi nito kayang pabitain ang mga buto ng isang tao. Hindi naman bihira ang bone aging pill. Sa katunayan, mas bihira pa nga ang psychic pill kaysa rito. Dapat ay mabibili ko ito sa isa sa mga tindahan ng gamot. Naglakad-lakad si Alvin sa mga mataong kalye ng Skywind City at natuklasan niyang lahat ng mga tindahan ng gamot na binisita niya ay may mga bone aging pills. Gayunpaman, ang unang 3 grado lamang ang meron ang mga ito. Gayunpaman, natuklasan niyang ang mga middle grade, sa 3 grado, ay bagay sa kanya. Matapos uminom ng bone aging pill, ang edad ng kanyang mga buto ay tataas ng 2,000 taon. Nangangahulugan ito na ang edad ng kanyang mga buto ay magiging 2,700 taong gulang pagkatapos niyang inumin ang tableta. Dahil dito, maaari lamang siyang lumahok sa pagtatasa para sa mga estudyante ng 9 stars at 10 stars na makapasok sa Hidden Fog Academy. Kung ang isang tao ay hindi makapasa sa pagtatasa upang maging isang 10-star student kapag umabot na sa 2,800 taong gulang, siya ay agad na mapapatalsik mula sa Hidden Fog Academy. Bagamat dapat akong manatiling mahina pagkatapos sumali sa Hidden Fog Academy, hindi rin ako maaaring magmukhang masyadong mahina. Kung hindi, matatagalan ako bago sumali sa Hidden Fog Sect pagkatapos kong umalis sa Hidden Fog Academy. Ang 2,700 taong gulang ay ang perpektong edad para sa akin ngayon. Magagawa ko pa ring mapansin ng hindi nakakakuha ng masyadong maraming atensyon. Sa edad na 2,700, hindi naman siguro kahanga-hanga kung ipapakita niya ang kanyang lakas. Mas magaling lang siya ng kaunti kaysa sa ibang mga estudyante. Dahil sa ganitong kakayahan, tiyak na hindi siya makakaakit ng hindi makatwirang puot at inggit. Maya-maya, bumantong hininga si Alvin nang maalala ang presyo ng bone aging pill. Napakamahal ng bone aging pill. Ang epekto nito ay tumatagal lamang ng 1 buwan, ngunit nagkakahalaga ito ng 200 tael ng Divine Rocks. Sa kabila ng presyo, walang nagawa si Alvin kundi bilhin ang mga ito. Gayunpaman, hindi niya agad binili ang mga ito. Bumalik muna siya sa bahay tuluyan bago siya nakahanap ng tahimik na eskinita at nagbihis ng itim na damit na may hood. Doon lamang niya binili ang mga tableta. Ito ay upang matiyak na walang haantong pabalik sa kanya sa hinaharap. Kailangan niyang maging maingat hanggat maaari ngayong nasa isang hindi pamilyar na kaharian ng mga Diyos siya. Hindi siya maaaring mamatay kapag ang kanyang asawang si Kelly ay naghihintay pa rin sa kanya upang iligtas ito. Napakaraming makapangyarihang nilalang sa Realms of Gods. Bagamat kaka-rating pa lang niya sa pagka-Diyos, isa lamang siyang simpleng Diyos. Ito ang pinakamababang yugto pagkatapos makamit ng isang tao ang pagka-Diyos. Sa sandaling ito, wala siyang pinagkaiba sa mga bagong cultivator sa mga makamundong realms o mga bagong celestial sa Devata realms. Mahaba pa ang kanyang landas na tatahakin. Sa lugar na ito, napakaraming tao ang madaling makakatalo o makakapatay sa kanya. Kung hindi siya mag-iingat, maaari siyang mamatay sa isang kisap-mata lamang. Matapos inumin ang bone aging pill, naglibot-libot si Alvin sa mga kalye at bumisita sa ilang tindahan para tingnan kung may anumang bagay na karapat-dapat bilhin. Sa kasalukuyan, hindi kasama ang kanyang Supreme Celestial Crystals, mayroon siyang 70,000 Divine Rocks. Sapat na iyon para gastusin niya sa ngayon. Kung mag-iingat siya sa paggastos, maaaring tumagal pa ang mga iyon hanggang sa maging isang advanced god siya. Hindi ko kailangan ng mga armas. Siguro, dapat akong bumili ng ilang floating image pearls na naglalaman ng mga recording ng mga powerhouse na dalubhasa sa batas ng kalawakan. Bagamat mayroon akong Supreme Powerhouse Divinity na tutulong sa akin, makakakuha ako ng mas maraming kaalaman sa pamamagitan ng panunood sa pag-unawa at interpretasyon ng ibang tao sa batas ng kalawakan. Sa pamamagitan nito, lalalim ang aking pag-unawa. Natuklasan ito ni Alvin noong siya ay nasa Devata Realm. Nang maunawaan niya ang batas ng kalawakan sa Primeval Cliff sa Heavenly Emperor Palace ng Primeval Heaven, natuklasan niyang marami siyang natamo sa kabila ng pagmamay-ari niya ng Supreme Powerhouse Divinity. Bukod sa mga floating image pearls, dapat akong bumili ng mga divine pills at divine fruits na makakatulong sa pagpapataas ng aking cultivation base. Malaking tulong din ang isang spirit gathering formation compass sa aking cultivation.
Bulong ni Alvin sa kanyang sarili. Sa Realms of Gods, natural na hindi gumagana ang mga formation compass mula sa Devata Realms. Tutal, ang Heaven and Earth Spirit Energy sa parehong realms ay lubhang magkaiba. Ang Heaven and Earth Spirit Energy sa Realms of Gods ay mas mayaman at mas malakas. Kaya naman, alam ni Alvin na kung susubukan niyang gamitin ang Formation Compass mula sa Devata Realms dito, masisira lamang ito ng Heaven and Earth Spirit Energy sa Realms of Gods. Mayroon pa akong 2 buwan bago magsimula ang recruitment ng Hidden Fog Academy. Sa nakalipas na buwan, binisita ni Alvin ang halos lahat ng tindahan ng gamot sa Skywind City at bumili ng maraming tableta para mapalakas ang kanyang cultivation. Gayunpaman, wala pa siyang nakikitang anumang divine fruit na ibinebenta. Sa pangkalahatan, ang mga epekto ng mga banal na prutas ay mas mainam kaysa sa mga banal na tableta. Bukod pa riyan, ang mga banal na prutas ay maaaring gamitin upang pinuhin ang mga tableta kaya halos hindi ito ibinebenta ng karamihan. Sa pagkakataong ito, pumasok si Alvin sa isa pang tindahan ng gamot at tinanong ang tindero, mayroon ka bang mas mabisang mga tableta kaysa dito? Ngumiti ng mapait ang tindero nang marinig ang mga salita ni Alvin. Ginoo, kahit na mas magagandang table tas ang mabibili sa tindahan natin, mabibili na sana ito ng mga galing sa mga puwersang may ranggong hari kapag ibinente na natin ang mga ito. Tutal, malawak ang network nila rito kaya agad silang maaalerto kapag may lumitaw na magagandang table tas sa merkado. Ganito rin ang nangyayari sa mga divine fruit na hinahanap mo. Sa Skywind City, kalahati ng mga bihirang divine pills at divine fruits ay nasa mga puwersang may ranggong hari habang ang kalahati naman ay nasa Hidden Fog Academy. May pagkakataon ka pa ring bumili ng ilan sa mga ito mula sa mga puwersang may ranggong hari basta't mataas ang presyong iaalok mo. Gayunpaman, halos imposibleng mabili ang mga ito mula sa akademya maliban na lang kung may koneksyon ka sa mga may matataas na posisyon sa akademya na namamahala sa mga cultivation resources tulad ng divine pills at divine fruits. Tumaas ang kilay ni Alvin. Mabibili ko ang mga iyon basta't mataas ang presyong iaalok ko. Tumango ang tindero. Tama. Ang mga puwersang may ranggong hari ay karaniwang nagmamay-ari ng mga bahay subasta. Nagsasagawa sila ng subasta paminsan-minsan. Bukod pa rito, ang mga bagay na nasa subasta ay magaganda rin. Tumango si Alvin. Hindi siya nagulat dito. Pagkatapos, tinanong niya ang tindero, may subasta ba na malapit na? Magkakaroon ng subasta sa bahay subasta ng angka ng Blackwell sa loob ng kalahating buwan. Maaari kang dumalo kung interesado ka, sagot ng tindero. Mayroon bang mga kinakailangan para makasali sa subasta? Tanong ni Alvin. Walang mga kinakailangan. Kailangan mo lang magbayad gamit ang ilang divine rocks bago ka pumasok. Ang isang upuan sa general area ay nagkakahalaga ng 10 divine rocks habang ang isa sa mga silid sa itaas ay nagkakahalaga ng 1,000 divine rocks, sabi ng tindero. Pagkatapos noon, umiling siya bago nagpatuloy sa pagsasalita. Sa katunayan, sa tuwing may isang king rank force na nagdaraos ng auction, malaki ang kinikita nila mula sa entrance fees pa lamang. Naisip ni Alvin, a sentimo, ang subasta ng Blackwell Clan ay gaganapin sa loob ng kalahating buwan habang ang recruitment para sa Hidden Fog Academy ay gaganapin sa loob ng 1 buwan. Hindi ko na kailangang pumunta sa mga tindahan. Dapat ko na lang hintayin ang pagsisimula ng subasta at recruitment. Sa natitirang oras, dapat ay manatili na lang ako sa inn. 2 beses lang niya balak lumabas pagkatapos nito kahit alam niyang pagkatapos niyang sumali sa Hidden Fog Academy, kakailanganin niyang manatili sa akademya. Sa oras na iyon, 3 araw lang ang pahinga niya buwan-buwan. Pagkatapos bumalik ni Alvin sa bahay tuluyan, nagpasya siyang lalong patatagin ang kanyang cultivation base gamit ang mga divine pills na kanyang binili kamakailan. Bagamat hindi kahanga-hanga ang epekto ng mga pildores, marami na siyang nabili. Gaya ng kasabihan, may lakas sa bilang. Kaya naman, tiwala siyang magagawa niyang ganap na patatagin ang kanyang cultivation base bilang isang simpleng Diyos sa loob lamang ng kalahating buwan. Sa pagsasabi niyan, alam niyang malayo pa ang lalakarin niya bago niya magawang makalusot at maging isang intermediate god. Nanatiling mapayapa ang Skywind City. Walang nakakaalam na may isang pambihirang henyo na nanatili sa Skywind City nitong nakaraang buwan.
Bukod dito, ang pambihirang henyong iyon ay isang taong kakalabanin ng pinakamalakas na puwersang may ranggong emperador sa Eastern Ridge Mansion. 3,618. Ang iilang pangunahing puwersang may ranggong hari sa Skywind City ay nagmamay-ari ng sarili nilang mga sona ng kalakalan sa lungsod. Ang mga sona ng kalakalan ay mga lugar sa lungsod na parang mga distrito ng pamimili. Ang isang puwersa ay magbubukas ng mga negosyo sa mga sona ng kalakalan nito. Karamihan sa mga negosyo ay kabilang sa puwersa. Ang mga bakanteng lote ng tindahan na hindi nila kailangan ay pauupahan sa mga tagalabas. Bukod pa riyan, 10% ng mga transaksyon at kita na natamo sa sona ng kalakalan ay kailangang ibigay sa puwersang nagmamay-ari ng sona ng kalakalan. Dahil ang ibang mga lugar sa Skywind City ay nagbebenta lamang ng mga ordinaryong bagay, karamihan sa mga tao ay namimili sa mga trading zone ng mga puwersang may ranggong hari. Natural lang, ang subasta ng angkan ng Blackwell ay matatagpuan sa trading zone ng angkan. May ilang araw pa bago ang subasta, ngunit ang mga kalye ng trading zone ng Blackwell Clan ay puno ng mga tao mula sa Skywind City at maging ang mga mula sa mga nakapalibot na lugar. Napakasikip naman. Hindi ito ang unang pagkakataon ni Alvin sa trading zone ng Blackwell Clan. Nandito na siya hindi pa natatagalan matapos siyang unang dumating sa Skywind City. Gayunpaman, noong panahong iyon, mas kaunti ang mga tao kaysa ngayon. Ngayon, punong-puno ng tao ang mga kalye. Iniisip ko kung makakahanap ako ng mga kayamanan ngayon, bulong ni Alvin sa sarili. May isang araw pa bago ang subasta, ngunit pumunta siya upang panoorin ang kaguluhan dahil narinig niya kung gaano kasigla ang mga araw bago ang subasta. Higit sa lahat, narinig niya na magkakaroon din ng mas maraming tindero na magtatayo ng mga pwesto sa tabi ng kalye para magbenta ng mga bagay-bagay. Katulad ng mga umuupa ng mga tindahan, ang mga tinderong ito ay kailangang magbigay ng 10% ng kanilang kita sa angkan ng Blackwell. Maraming tao tulad ni Alvin ang pumunta sa trading zone ng Blackwell Clan sa pag-asang makahanap ng ilang pambihirang kayamanan. Sa kasamaang palad, si Alvin, A Centimo, at ang iba pang katulad niya, ay nadismaya. Dapat inaasahan ko na ito. Natural lang na hindi ako makakahanap ng mga kayamanan ng ganito kadali dito kung hindi ako katutubo. Tutal, kahit ang mga naninirahan dito na may mas mataas na cultivation base kaysa sa akin, tulad ng mga hari ng mga Diyos, ay nahihirapang makahanap ng mga kayamanan. Bukod pa rito, marahil, noong nagtitingin-tingin ako sa mga stall at tindahan kanina, may mga nakita akong mga kayamanan, pero hindi ko lang sila nakilala. Sa huli, bumalik si Alvin sa bahay tuluyan na walang dala. Napagpasyahan niyang ipagpalit ang 10 milyong Supreme Celestial Crystals para sa mga Divine Rock bukas bago siya dumalo sa subasta. Dahil ginanap ang subasta ng angkan ng Blackwell sa gabi, nagkaroon ng sapat na oras si Alvin sa maghapon. Medyo mas maaga siyang umalis ng bahay tuluyan at nagtungo sa trading zone ng Blackwell Clan. Habang papalapit siya ng papalapit sa trading zone, dumarami rin ang mga tao. Kasabay nito, maraming tao rin ang bumababa mula sa himpapawid dahil walang pinapayagang lumipad sa trading zone. Tanging ang mga miyembro lamang ng Blackwell Clan na nagpapatrolya ang pinapayagang lumipad sa trading zone. Ang bawat pangkat na nagpapatrolya ay may 10 miyembro, at lahat sila ay mga matataas na Diyos. Lahat sila ay may direktang contact sa mga hari ng mga Diyos mula sa angkan ng Blackwell at maaari silang kontaken anumang oras. Bukod doon, magkakaroon din ng isang hari ng mga Diyos na magbabantay sa sona ng kalakalan ng angkan ng Blackwell sa lahat ng oras. Nang sa wakas ay nakapasok na si Alvin sa trading zone ng Blackwell Clan, sa wakas ay naintindihan na niya ang ibig sabihin ng mga taong nagsasabing nakaimpake na parang sardinas. Mas marami pa ang tao ngayon kumpara kahapon. Sa oras na ito, nakinig siya sa mga usapan sa paligid. Nabalitaan kong itinaas na ang bayad sa pagpasok sa subasta sa 100 tael ng mga banal na bato. Talaga? Ang mahal-mahal niyan. May pambihirang kayamanan ba sa subasta? Tama. Nabalitaan kong ibebenta ng angkan ng Blackwell ang isang paraan ng paglilinang na pang-Lord. Isang paraan ng paglilinang na pang-Lord grade. Sus Mariosep.
Sa kasaysayan ng lahat ng subasta sa Skywind City, sa palagay ko ay wala pang anumang paraan ng paglilinang na pang Lord Grade na isinampa para sa subasta noon. Nagtataka ako kung bakit hindi itinatago ng angkan ng Blackwell ang pamamaraan ng paglilinang na Panginoon para sa kanilang sarili. Kung hindi ako nagkakamali, ang pamamaraan ng paglilinang ng angkan ng Blackwell ay isa lamang pamamaraan ng paglilinang na Pangori na makakatulong lamang sa isang tao na maging isang intermediate King of Gods. Kaya naman walang gaanong advanced King of God sa angkan. Hindi hanggal ang mga tao ng angkan ng Blackwell. Alam nilang sila ang magiging target kapag kumalat ang balita tungkol sa kanila na nagsasaka at nagtataglay ng isang paraan ng paglilinang na Panginoon. Dahil ang paraan ng paglilinang na Panginoon ay magdudulot sa kanila ng problema, mas makabubuting ibenta nila ito sa subasta. Tama. Nabalitaan kong may isang formation na nagbubuklod sa paraan ng cultivation, na nagpapatunay na hindi ito binuksan ng Blackwell clan noon. Dahil hindi pa ito nabubuksan, paano nila nalaman na ito ay isang paraan ng paglilinang na Panginoon? Iyon ay dahil medyo sikat ang pamamaraan ng cultivation. Noong nakaraan, ito ay pagmamayari ng isa sa mga puwersang may ranggong Panginoon sa Eastern Ridge Mansion. Karamihan sa mga tao ay nakarinig na nito. Ito ang Six Gods Profound Shadow Technique. Ang teknik ng malalim na anino ng anim na Diyos. Sus Mariosep. Hindi ako makapaniwala na natagpuan na ang Six Gods Profound Technique ng Ke Clan. Nabalitaan ko na matapos malipol ang angkan ng Ke, hindi na natagpuan ng mga responsable ang Six Gods Profound Shadow Technique. Walang nakakaalam kung saan ito nakatago. Hindi lang ako nagulat na natagpuan ito, kundi nagulat din ako na lumitaw ito rito. Dahil dito, nalaman ni Alvin ang tungkol sa bituin ng subasta ng angkan ng Blackwell, ang pamamaraan ng paglilinang na Panginoon. Ang teknik ng malalim na anino ng anim na Diyos. Natural lamang na ang ganitong paraan ng paglilinang ay magdudulot ng malaking kaguluhan sa Skywind City. Tutal, ang mga pangunahing paraan ng paglilinang ng mga pangunahing puwersang may ranggong hari sa lungsod ay mga paraan lamang ng paglilinang na may gradong hari. Paanong hindi magdudulot ng kaguluhan ang paglitaw ng isang paraan ng paglilinang na karaniwang taglay lamang ng mga puwersang may ranggong Panginoon? Natural lang, bukod sa mga puwersang may ranggong Panginoon, mayroon ding mga cultivator na walang sekta na nagtataglay ng mga pamamaraan ng cultivation na may gradong Panginoon. Maaaring nakakita sila ng isa o maaaring ipinamana ito sa kanilang pamilya o mga amo. Walang silbi sa akin ang mga pamamaraan ng paglilinang na Panginoon, naisip ni Alvin sa sarili. Tutal, ang kanyang Panginoon, si Berting, ay nagbigay sa kanya ng isang kataas-taasang pamamaraan ng paglilinang bago pa siya pumasok sa Nine Serenities battlefield sa Devata Realm. Hindi lahat ng puwersang may pinakamataas na ranggo ay nagtataglay ng pinakamataas na pamamaraan ng paglilinang. Kadalasan, tanging ang pinakamalakas na pinakamataas na puwersa lamang ang nagtataglay ng pinakamataas na pamamaraan ng paglilinang. Hindi mahuhulaan ang mga pinakadakilang pamamaraan ng paglilinang. Halimbawa, ang pinakadakilang pamamaraan ng paglilinang na ibinigay ni Berting kay Alvin ay kayang baguhin ang mga panimulang pamamaraan ng paglilinang tungo sa pinakadakilang pamamaraan ng paglilinang. Gamit ang pinakadakilang pamamaraan ng paglilinang na ibinigay sa kanya ng kanyang Panginoon, ginawa ni Alvin ang Nine Dragons War Sovereign Technique, na isang pamamaraan ng paglilinang na ginamit niya noon bilang isang pinakadakilang pamamaraan ng paglilinang. Kaya naman, kasalukuyan niyang nililinang ang binagong Nine Dragons War Sovereign Technique. Mula sa mga pamamaraan ng cultivation na kanyang nakuha, pinili niya ang Nine Dragons War Sovereign Technique dahil sa nostalgia. Bukod dito, gamit ang pinakadakilang pamamaraan ng cultivation na ibinigay sa kanya ni Berting, walang pagkakaiba sa pagitan ng Nine Dragons War Sovereign Technique at ng mga pamamaraan ng cultivation sa Devata Realms. Natural lang, hindi dahil walang pakialam si Alvin sa Lord Grade Cultivation Method, ibig sabihin ay ganoon din ang iba. Nabalitaan kung may ilang puwersang may ranggong Panginoon na nagpadala ng kanilang mga tauhan dito. Ang ilan sa mga puwersang ito ay wala pang kumpletong paraan ng paglilinang na may gradong Panginoon, kaya paano nila bibitawan ang isang gininto ang pagkakataon na tulad nito? Tama iyan.
Kahit ang mga mayroon ng Lord Grade cultivation method ay susubukan pa ring makuha ang Six Gods Profound Shadow Technique. Tutal, wala namang magrereklamo tungkol sa pagkakaroon ng napakaraming Lord Grade cultivation method. Ito ang dahilan kung bakit napakataas ng bayad sa pagpasok sa subasta sa pagkakataong ito. Bukod pa rito, tumataas pa rin ang presyo ng mga ilegal na tiket para makapasok sa subasta. Sa takbo ng mga bagay-bagay, natatakot ako na kahit ang mga ordinaryong upuan ay magkakahalaga ng 200 tael ng Divine Rocks bawat isa. Tumaas din ang presyo ng mga silid mula 1,000 patungong 2,000 na bato. Inaasahang lalampas ito sa 3,000 bago magsimula ang subasta. Parang nawala ng malay si Alvin nang marinig niya ang mga salitang ito. Katulad ito ng mga mamahaling tiket para sa ilang konsyerto sa mundo noong nakaraan niyang buhay. Hindi niya inaasahan na magiging pareho rin ang mga bagay dito. Dapat ko munang ipagpalit ang mga Divine Rock, naisip ni Alvin sa sarili. Tutal, pumunta naman siya kanina para ipagpalit ang mga Divine Rock. Hindi nagtagal ay dumating si Alvin sa isang tindahan upang makipagpalitan ng mga Divine Rock. Hindi tulad ng ibang mga pagkakataon, kapag naglabas siya ng 10 milyong Supreme Celestial Crystals, walang pumikit sa araw na ito. Tutal, maraming tao ang nagpapalitan ng mas maraming Divine Rock ngayon. Bukod sa mga mula sa mga puwersang may ranggong hari at mga puwersang may ranggong Panginoon na narito ngayon, mayroon ding mga espesyal na grupo ng mga tao na maituturing na mga puwersang may ranggong hari. Ang mga grupong ito ng mga taong mas katulad ng mga bandidong gumagala. Gumagala sila mula sa isang lugar patungo sa isa pa at umaalis kapag nakaramdam sila ng panganib. Ang mga taong tulad nito ay umiral sa mga makamundong kaharian, sa mga kaharian ng mga devata, at sa mga kaharian ng mga Diyos. Hanggat umiiral ang kasakiman, iiral ang mga taong ito. Ang mga puwersang bandido na ito sa Realms of Gods ay medyo kakilakilabot, at marami rin sila. Sa Eastern Ridge Mansion, mayroong ilang puwersang bandido na may ranggong hari. Bukod dito, hindi man lang sila natatakot sa mga ordinaryong puwersang may ranggong Panginoon dahil hindi sila kailanman nananatili sa isang lugar, maaaring umalis anumang oras na gusto nila. Maaaring hindi maglakas loob ang mga puwersang may ranggong hari na kumuha ng Lord Grade 6 Gods Profound Shadow Technique, ngunit ang mga puwersang bandido na may ranggong hari ay walang ganoong pag-aalinlangan. Marami sa mga bandidong puwersang ito ay medyo mayaman at nagtataglay ng maraming Divine Rock. Gayunpaman, ang ilan sa kanila ay naglabas pa ng Supreme Celestial Crystal na kanilang inipon upang ipalit sa mas maraming Divine Rock. Natatakot sila na baka wala silang sapat na Divine Rock para magbid para sa Lord Grade Cultivation Method. Mayroon pang ang puwersa ng mga bandido na nagpalitan ng 30 milyong Supreme Celestial Crystals para sa mga Divine Rock. Samantala, ilang tao na nakakita kay Alvin na nakikipagpalitan ng mga Divine Rock ay nag-isip na isa rin itong bandido. Nang marinig ang kanilang pag-uusap, napangiti na lamang si Alvin nang walang magawa. Pagkabalik sa mataong kalye, biglang hinaranggan ng isang batang babae ang daanan ni Alvin bago ito tinawag ng may pananibik, "Kuya. Kuya." 3,619. Ang batang babae ay nakasuot ng mapusyaw na berdeng roba at mukhang mga 16 na taong gulang. Ang kanyang kulot na buhok ay malayang nakalugay sa kanyang likod. Sa sandaling ito, tuwang-tuwa siyang nakatingin kay Alvin. Kasabay nito, isang mahinhin ngunit magandang babae ang nakatayo sa likuran ng dalagita, gulat na nakatitig kay Alvin. "Kapatid." Nalito si Alvin nang tumakbo ang dalaga palapit sa kanya habang tinatawag itong kapatid. Naisip niyang umiwas, ngunit hindi niya ito matiis nang makita ang tunay na pananibik nito at ang mga luha sa mga mata nito. Itinaas niya ang kanyang mga braso nang mahigpit siyang niyakap ng dalaga. Medyo nailang siya, kaya nagtanong siya, "Napagkamalan mo ba akong ibang tao?" Sigurado si Alvin na hindi pa niya nakikilala ang dalagitang ito kaya wala siyang ideya kung bakit niya ito tinatawag na kapatid. Base sa ekspresyon at reaksyon nito, mukhang hindi ito nagkukunwari. Naisip niya na marahil, kamukha niya ang kapatid nito. Nakuha ng mga dumadaan ang atensyon ng mga nagdaraan dahil sa ginawa ng dalagita, ngunit hindi na nila ipinagpatuloy ang panunood dahil nagmamadali sila.
Sa mataong kalye, si Alvin, A Centimo, ang dalagitang babae, at ang babae lamang ang nakatayong hindi gumagalaw. Kapatid na Alvin, A Centimo, nakalimutan mo na ba ako? Tanong ng dalagitang babae habang itinataas ang kanyang ulo upang tumingin kay Alvin na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha, sobrang nami-miss kita. Nanatili ako sa Skyward City ng napakaraming taon, naghihintay sa iyong pagdating. Sa wakas ay nagkita tayo sa trading zone ng Blackwell Clan tulad ng sinabi mo sa akin. Naguluhan si Alvin. Paano nangyari ang ganitong pagkakataon? Posible kayang hindi lang sila magkamukha ng kapatid niya, kundi magkapareho pa sila ng pangalan. Bukod pa rito, tila sinabihan siya ng kapatid niya na magkita sila rito. Sa pagkakataong ito, ang babaeng tahimik sa lahat ng oras na ito ay sa wakas ay nagsabi, Young Master Darfield, ituloy natin ang pag-uusap pagkatapos nating makahanap ng mauupuan. Lalong naguluhan si Alvin. Kapareho pa nga niya ng apelyido ang kapatid ng binatilyo. Sigurado siyang may mali. Tutal, ano naman nangyaring nagkataon lang. Sa huli, sinabi niya sa wakas, tama. Maghanap tayo ng mauupuan. Nag-aatubiling binitawan ng dalagita ang kanyang pagkakayakap kay Alvin bago niya casual na hinawakan ang isa sa mga braso ni Alvin. Ramdam ni Alvin ang kaligayahan ng dalaga. Bakit hindi tayo pumunta sa silid sa subasta ng angkan ng Blackwell? Binibini, interesado ka ba sa subasta? Bakit hindi mo imbitahan si Young Master Darfield sa subasta? Sabi ng magandang babae. Sandaling nag-atubili ang dalagita. Nang bahagyang tumango ang magandang babae sa kanya, lumingon ito upang ngumiti kay Alvin at sinabing, kapatid na Alvin, A Centimo, ituloy natin ang ating pag-uusap sa silid sa subasta ng angkan ng Blackwell. Karaniwan, tinatanggihan ni Alvin ang imbitasyon ng isang estranghero. Gayunpaman, naintrigue siya sa serye ng mga mahiwagang pagkakataon. Sino ang dalagitang iyon? Talaga kayang nagkataon lang ang ganitong pagkakataon? Kung hindi, kailan niya ito nakilala? Kailan niya ito sinabihan na magkita rito? Sigurado siyang hindi pa niya ito nakikilala noon. Marami siyang tanong na hindi nasasagot sa kanyang isipan. Naisip niya na marahil ay may masamang balak ang dalagitang babae at nagkukunwari lamang. Gayunpaman, mabilis niyang iwinaksi ang kaisipang iyon. Kararating lang niya sa Profound Divine Land kamakailan lamang. Walang nakakakilala sa kanya maliban sa mga nasa Descent Mountain City. Ang mga tao ng Descent Mountain City ay hindi maglakas loob na kumilos laban sa kanya dahil sa palagay nila ay isa siyang disipulo ng Glorious Seven Sect. Dahil sa lahat ng mga kadahilanang ito, napukaw ang kanyang interes ng dalagitang babae at ng magagandang babae. Sigurado siyang hindi sila taga Descent Mountain City kaya sino sila? Bakit tila kilala nila siya? Sa huli, hindi napigilan ni Alvin na gamitin ang kanyang banal na kamalayan upang siyasatin ang dalawa. Sa kasamaang palad, natuklasan niyang hindi niya ito magawa. Kailangang malaman na kahit na isa siyang simpleng Diyos, kahit si Sherwan, ang mas mataas na Diyos mula sa pamilyang Coulter sa Descent Mountain City, ay hindi maaaring harangan ang kanyang banal na kamalayan. Nangangahulugan ito na ang dalawa ay malamang na hari ng mga Diyos o mas malakas pa. Nagpalitan ng tingin ang dalawa nang maramdaman nilang sinusubukan silang suriin ni Alvin gamit ang kanyang banal na kamalayan. Hindi tulad ng magandang babae na nanatiling kalmado, gulat na sinabi ng dalagita sa pamamagitan ng voice transmission, Tia Diana, ang cultivation base ni Brother Alvin. Maya-maya, sinabi ng magandang babae, A Centimo, kaya pala ganoon ang nangyari Centimo, broken bar na iintindihan ko na ngayon na Centimo, broken bar A Centimo. Nang marinig ang mga salitang ito, humupa ang ekspresyon ng dalaga. Bigla niyang naramdaman na sa wakas ay nasagot na ang lahat ng mga tanong niya sa mga nakalipas na taon sa sandaling ito. Ang gulat na ekspresyon sa kanyang mukha ay mabilis na napalitan ng ngiti, at mas lalong lumakas ang kanyang loob nang magtanong siya, Kuya Alvin, A Centimo, nandito ka rin ba para sa subasta? Hindi mo na kailangang magbayad para sa upuan dahil nabayaran na ni Tia Diana ang isang kwarto. Natural lamang na alam ni Alvin ang pagbabago ng dalaga, ngunit hindi niya alam ang dahilan nito.
Hindi niya tinanggihan ang imbitasyon dahil mausisa siya, at sa katunayan, dadalo siya sa subasta. Sinundan niya ang dalawa papasok sa auction house ng Blackwell clan at sa silid na may nakasabit na numerong siyam sa pinto. Maluwag ang silid na may hanay ng mga upuan na nakaharap sa isang bukas na bintana kung saan maaaring mapanood ng mga bisita ang subasta at tumawad para sa mga item. Pagkatapos umupo sa kanto, tiningnan ni Alvin ang dalawa at nagtanong, "Sino kayo? Napagkamalan niyo ba akong ibang tao?" Tumango ang magandang babae. "Oo nga. Sa tingin ko ay napagkamalan ka naming ibang tao. Pasensya na, pero kamukha mo ang taong kilala namin." Pagkatapos, nagpatuloy siya ng nakangiti, "Ang pangalan ko ay Julie." "Ano ang pangalan mo?" Hindi agad sumagot si Alvin sa tanong. Sa halip, tumingin siya kay Julie nang may pag-aalinlangan bago tumingin sa dalagitang babae at sinabing, "Tinawag mo akong Alvin kanina. Huwag mong sabihin na ang taong kamukhang kamukha ko ay Alvin din ang pangalan. Hindi naman nakakapagtaka na magkamukha ang mga tao." Gayunpaman, bukod pa riyan, ang paggamit ng parehong pangalan at apelyido ay napaka-imposible, kung hindi man imposible. "Alvin din pala ang pangalan mo. Nagkataon lang." Bulalas ni Julie nang hindi makapaniwala. Hindi makapaniwala si Alvin na nagkataon lang ito sa puntong ito. Gayunpaman, wala talaga siyang maramdamang mali sa kanilang dalawa. Bagamat tila hindi naman sila halang sumagot, tinitigan niya ng mabuti ang dalaga at nagtanong, "Sabihin mo nga sa akin. Napagkamalan mo ba talaga akong ibang tao?" Bahagyang umiwas ng tingin ang dalagita at nakipagtitigan kay Julie. Pagkatapos, kumislap ang determinasyon sa kanyang mga mata nang tumingin siya kay Alvin at sinabing, "Oo nga. Nagkamali ako. Pasensya na." Natural lang na masasabi ni Alvin na hindi siya nagsasabi ng totoo. Gayunpaman, wala na siyang paraan para makakuha ng mga sagot mula rito ngayon. Kaya naman, lumingon na lang siya at tumingin sa bintana nang may bahagyang pagkunot ng noo. Bahagyang may bahid ng pagkakasala ang sumilay sa mga mata ng dalagita nang makita niya ang reaksyon ni Alvin. Pagkatapos, naglakas loob siyang sabihin, "Kapatid, hayaan mong ipakilala ko ang aking sarili. Ako si Chloe." "Alvin," maikli na sagot ni Alvin habang sumusulyap sa kanya. Hindi niya talaga inisip na nagkataon lang na Darfield din ang apelyido nito. Naisip niya kung ang taong napagkamalan nitong kapatid niya ay ang tunay niyang kapatid. "Anak ba siya ng aking ama sa ibang babae?" Tanong ni Alvin sa kanyang sarili. Pagkatapos, mabilis niyang inalis ang kaisipang iyon. Imposible. Hindi pa nakapunta si tatay sa alinman sa mga kaharian ng mga Diyos. Paano siya nagkaroon ng anak sa labas dito? Bukod pa rito, kahit mukhang teenager, isa pa rin siyang hari ng mga Diyos. Ibig sabihin, tiyak na napakalakas ng kanyang ina. Paano magkakagusto ang isang babaeng tulad niya sa kanyang ama? Kung alam lang ni Raymond ang iniisip ni Alvin, sentimo, sasawayin sana niya ang anak niya. Sa huli, nagpasya si Alvin na huwag ng pag-isipan pa ang bagay na ito. Maaari niya lamang itong ituring na nagkataon lamang dahil ayaw nilang sabihin ang totoo. Sa pagkakataong ito, namula ang mga mata ni Chloe habang nakatingin kay Alvin at nagtanong, "Kapatid na Alvin, sentimo, matagal nang umalis ang kapatid ko. Ayos lang ba kung tawagin din kitang kapatid?" 3,620. "Oo naman." Tumango si Alvin. Hindi niya matiis na tanggihan ang mukhang kaawa-awa na si Chloe. Tuwang-tuwa si Chloe at agad na umupo sa tabi ni Alvin. Madali niyang hinawakan ang braso ni Alvin at inilagay ang ulo sa balikat nito. Ramdam ni Alvin ang pagkapit nito sa kanya, at ramdam din niya na ang mga kilos nito sa kanya ay walang espesyal na pakiramdam sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Parang katulad lang ito ng kung paano si Nympha kasama niya noon. Si Julie, na nakaupo sa malayo, ay sandaling nag-atubili. Gusto niyang pigilan si Chloe sa pag-arte na masyadong pamilyar kay Alvin ngunit hindi niya ito magawa. Nagniningning ang kanyang mga mata sa masalimuot na damdamin habang nakatingin kay Alvin at naisip sa sarili, "Hindi ako maniniwala kung hindi ko ito nakita ng sarili kong mga mata, sentimo, broken bar."
Unti-unting nawala ang malungkot na kapaligiran sa silid nang lumapit si Chloe kay Alvin at nagsimulang magtanong dito. Kapatid, taga Skywind City ka ba? Umiling si Alvin at tapat na sinabi sa kanya na siya ay mula sa isang Devata realm. Gayunpaman, nagsinungaling siya nang sabihin niya sa kanya na siya ay nasa Profound Energy Land sa loob ng 1,000 taon na ngayon. Tutal, binago na niya ang kanyang edad ng buto sa 2,700 taong gulang na ngayon. Hindi angkop para sa kanya na ibunyag na kamakailan lamang siya ay nakarating sa Profound Energy Land sa pamamagitan ng Realm Battlefield. Paano niya ipapaliwanag kung paano niya sinira ang hadlang ng Realm Battlefield? Bukod doon, medyo nag-aalala rin siya kay Julie dahil nakita niya itong masyadong misteryoso. Pinaghihinalaan niya na mas malakas ito kaysa sa isang hari ng mga Diyos at malamang nakabilang sa isang puwersang may ranggong emperador tulad ng Glorious Seven Sect. Maaari siyang matagumpay na magpanggap na isang disipulo ng Glorious Seven Sect sa Descent Mountain City, ngunit imposibleng gawin ito sa Skywind City nang hindi nabubunyag. Wow! Kapatid, masaya ba sa Devata Realms? Isa pa, hindi ka naman katutubo at doon ka talaga umakyat. Si Chloe ay labis na mausisa at hindi nag-atubili sa kanyang mga tanong. Sa kabilang banda, nanatiling tahimik si Julie na parang alam niya ang lahat tungkol sa kanya o kaya naman ay wala siyang pakialam. Nang i-anunsyo ng host na namumuno sa subasta ang pagsisimula ng subasta, sa wakas ay tumigil na sa pagtatanong si Chloe. Mukhang kontento na siya na parang ang makatabi at makausap lang si Alvin ang kailangan niya. Punong-puno ang bahay. Mukhang mataas ang demand sa Lord Grade Cultivation Method. Di ba, kuya? Nakangiting sabi ni Chloe habang nakatingin sa bintana. Bahagyang tumango si Alvin. Ang kanyang atensyon ay kasalukuyang nakatuon sa isang eleganteng dilag na nakatayo sa isang mataas na plataporma. Siya ang host ng subasta ngayon. Ang magandang babae ay may pares ng malinaw na mga mata at tila mas bata pa kaysa sa kanyang edad. Althea Blackwell. Nagpakilala ang babae bilang si Althea Blackwell kanina. Sa oras na ito, nag-uusap ang mga tao nang makita nila si Althea. Hindi ko inaasahan na pipiliin ng angkan ng Blackwell si Elder Althea para mag-host ng subasta. Isa siya sa iilang mga maunlad na Diyos sa angkan ng Blackwell na malapit ng makalusot at maging isang hari ng mga Diyos. Ipinapakita lamang nito kung gaano kahalaga ang subastang ito sa angkan ng Blackwell. Dati, pipili sila ng isang intermediate o isang ordinaryong advanced na Diyos para magdaos ng kanilang mga subastang. Hindi naman nakakagulat yan. Tutal, ibinebenta nila ngayon ang matagal nang nawawalang Lord Grade Cultivation Method, ang Six Gods Profound Shadow Technique. Talagang matapang ang angkan ng Blackwell na ibenta pa ang paraang Panginoong grado ng paglilinang na iyon. Wala silang pagpipilian. Mas magiging mapanganib pa kung itatago nila ito para sa kanilang sarili. Tiyak na may darating na kapahamakan sa kanila kung kakalat ang mga balita tungkol dito. Halos imposible para sa mga puwersang may ranggong hari na mapanatili ang isang pamamaraan ng paglilinang na Panginoon na tulad nito. Tama iyan. Lalo na ang Profound Energy Land, sa Eastern Ridge Mansion pa lang, maraming puwersang may ranggong hari ang nalipol dahil sa mga pamamaraan ng cultivation na may ranggong Panginoon. Kahit alam ito ni Alvin, sentimo, tila ba biglang bumilis ang tibok ng puso niya nang rinig niya ang usapan. Ang Realms of Gods ay mas malupit kaysa sa inaakala niya. Isang simpleng paraan ng paglilinang na Panginoon ay sapat na upang maging sanhi ng pagkawasak ng isang buong puwersa. Naiisip niya lamang ang panganib na naghihintay sa kanya kung mabubunyag ang kanyang 5 banal na elemento, mga kilalang banal na artifact, at ang pinakamataas na paraan ng paglilinang. Sa sandaling ito, iniwas ni Althea ang kanyang tingin sa mga manunood bago siya bahagyang yumuko at sinabing, maraming mga tanyag na panauhin sa auction house ng aming Blackwell clan ngayon. Ako, si Althea, ay nais na tanggapin ang lahat sa ngalan ng Blackwell Clan at Skywind City at pasalamatan ang lahat sa pakikilahok sa auction. Pagkatapos, ang kanyang boses ay naging bahagyang seryoso habang patuloy niyang sinasabi, umaasa ako na kahit sino pa man ang matagumpay na magbid para sa Lord Grade Cultivation Method, ang iba ay hindi gagawa ng anumang hakbang sa auction house, trading zone, at Skywind City ng Blackwell Clan.
Natahimik si Althea pagkatapos magsalita. Ang mga manunood na narito para lamang manood ng palabas ay nakaramdam ng kilabot nang marinig ang mga salita ni Althea. Ipinaalala nito sa kanila ang posibleng pagdanak ng dugo na magaganap sa pagtatapos ng subasta. Kahit sino pa ang makakuha ng Lord Grade Cultivation Method, tiyak na hindi ito basta-basta bibitawan ng iba. Kung magkakaroon ng malawakang labanan tungkol sa Lord Grade Cultivation Method, tiyak na maaapektuhan ang Skywind City. Kahit na magpadala lamang ng mga hari ng Diyos ang mga puwersang may ranggong Lord dito para makuha ang Lord Grade Cultivation Method, ang mga pinsalang maaari nilang idulot ay magiging mapaminsala pa rin. Sa sandaling ito, isang malakas at marangal na boses ang umalangaw-ngaw mula sa isa sa mga silid. Magpakatatag ka, Elder Althea. Ako, si Sergio Meyer mula sa Hidden Fog Academy, ay hindi tatayo sa gilid at walang gagawin kung sakaling may mga taong magdulot ng kaguluhan sa Skywind City. Sergio. Hindi lang isang beses narinig ni Alvin ang pangalang ito simula nang dumating siya sa Skywind City. Si Sergio Meyer ang dekano ng Hidden Fog Academy. Isa rin siya sa pangalawang pinuno ng sekta ng Hidden Fog. Matagal na siyang hari ng mga Diyos, at may mga bulong-bulungan na kumakalat na siya ngayon ay isa ng Panginoon ng mga Diyos. Gayunpaman, wala pang nakakakumpirma sa mga bulong-bulungan sa ngayon. Marahil, siya lamang mismo at ang mga matataas na opisyal sa Hidden Fog sect ang nakakaalam ng katotohanan. Napangiti si Althea nang makarinig ng mga salitang ito. Pampakalma kami ng angkan ng Blackwell sa suporta ni Dean Meyer. Ganon din ang pakiramdam ng mga tao matapos marinig ang mga salita ni Sergio. Pagkatapos, nagsimula silang magbulungan muli. Hindi ko inaasahan na dadalo si Dean Meyer sa subasta. Mukhang wala nang dapat ipag-alala pa tungkol sa sino mang magtatangkang manggulo habang nagaganap ang subasta o sa Skywind City. Dean Meyer. Posible kayang interesado rin ang Hidden Fog sect sa Lord Grade Cultivation Method. Sa palagay ko ay hindi. Ang Skywind City ay teritoryo ng Hidden Fog sect, kung tutuusin. Bukod dito, kung talagang gusto nila ang Lord Grade Cultivation Method, sa tingin mo ba talaga ay hindi ito ibibigay sa kanila ng Blackwell Clan? Sa sandaling ito, isang matandang boses ang biglang tumunog mula sa kabilang silid. Sergio, interesado rin ba ang Hidden Fog sect sa Lord Grade Cultivation Method? Walang pakialam na tanong ni Sergio, sino ka? Ako si Gordon, ang pangalawang elder ng 10,000 Devil sect, sagot ng matandang lalaki. Hindi pa kita naririnig noon, walang tonong sabi ni Sergio, sa tingin ko ay hindi ka karapat-dapat na makausap ako. Ikaw. Isang matangkad at matipunong matandang lalaki na nakasuot ng mahabang itim na damit ang agad na tumayo pagkarinig ng mga salitang ito. Isang nakakatakot na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan, dahilan para gumalaw ng malakas ang kanyang puting buhok, at tinupok ang mga mesa at upuan at ang kanyang silid. Ang dalawang lalaking nasa katanghaliang gulang sa silid kasama si Gordon ay dali-daling umatras at pinrotektahan ang kanilang mga sarili mula sa kanyang pagsiklab ng galit. Nagkatinginan lamang sila ng walang magawa at bumaantong hininga sa kanyang mabilis na pag-init ng ulo. Sa huli, nag-aalangan na sinabi ng isa sa mga lalaking nasa katanghaliang gulang, pangalawang elder, hindi ikaw ang katapat niya. Alam ko yan. Tinitigan ni Gordon ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Namutla sa takot ang nasa katanghaliang gulang. Nagmamadaling sinabi ng isa pang lalaking nasa katanghaliang gulang bago umalis ng silid, pangalawang elder, ipapapalit ko sa mga tao ng angkan ng Blackwell ang mga mesa at upuan sa ating silid. Ang 10,000 Devil sect ay isang sekta na may ranggong Panginoon tulad ng Hidden Fog sect. Gayunpaman, ang dalawang puwersa ay palaging magkasalungat. Ito ang dahilan kung bakit hindi naging magalang si Sergio sa kanyang mga salita kay Gordon. Magkatunggali nga sila, kung tutuusin. Ano pa ang kailangang maging magalang sa karibal ng isang tao? 3,621. Hindi nagulat ang mga tao sa auction house na sumuko si Gordon, ang pangalawang elder ng 10,000 Devil sect. Kung tutuusin, walang kalaban-laban si Gordon kay Sergio. Bagamat si Gordon ay isa ring mas mataas na hari ng mga Diyos, bahagyang mas malakas lamang siya kaysa sa isang ordinaryong hari ng mga Diyos. Paano siya maihahambing kay Sergio na malapit ng maging isang Panginoon ng mga Diyos?
Mas nagulat ang mga tao na dumalo sa subasta ang mga miyembro ng 10,000 Devil Sect. Hindi ako makapaniwala na ang 10,000 Devil Sect na karibal ng Hidden Fog Sect ay pumunta rin sa Skywind City. Tama. Ang Skywind City ay isa sa mga lungsod na nasa ilalim ng kontrol ng Hidden Fog Sect. Hindi ba natatakot ang mga miyembro ng 10,000 Devil Sect na baka hindi na sila makaalis ng buhay pagkatapos makapasok sa lungsod? Sa kabila ng kanilang mga alitan, ang Hidden Fog Sect ay hindi pa dalos-dalos nakikilos laban sa 10,000 Devil Sect. Tutal, hindi naman sa kanilang kalamangan ang magsimula ng digmaan sa 10,000 Devil Sect nang walang mabuting dahilan. Gayunpaman, ang katotohanang sumugal ang 10,000 Devil Sect para pumunta sa Skywind City ay nagpapatunay lamang kung gaano kahanga-hanga ang Six Gods Profound Shadow Technique. Ang alitan sa pagitan nina Myers Yufeng at Gordon ay isang maliit na bagay lamang. Kaya naman, hindi nagtagal at muling ibinalik ng mga manunood ang kanilang atensyon sa entablado. Sa oras na ito, ang unang item ay sa wakas ay inilabas na para sa pagbid. Mga binibini at ginoo, ito ang unang item na ibebenta, nakangiting sabi ni Althea habang inilalabas ang isang bote ng tableta. Ang tatlong tableta sa bote na ito ay kilala bilang Primary Divine Pill, Secondary Divine Pill, at Tertiary Divine Pill ayon sa pagkakabanggit. Ang mga epekto ay hindi gaanong katangi tangi kung iinuman ng hiwalay. Gayunpaman, kung iinuman ang mga ito ng magkasama, lubos nitong mapapahusay ang cultivation ng isang tao. Hindi lang iyon, mas kapaki-pakinabang pa ang mga ito kung mayroon kang high-grade na cultivation methods. Halimbawa, ang Emperor Grade Cultivation Technique na sinamahan ng tatlong tableta ay makakatulong sa isang taong kaka-rating lang sa pagkadyos na makalusot at maging isang intermediate god sa maikling panahon lamang. Sa pamamagitan ng isang Supreme Cultivation Method, ang isang rudimentary god ay maaari pang maging isang advanced god pagkatapos inumin ang tatlong tableta. Gayunpaman, kahit na walang mga pambihirang cultivation methods, ang mga tableta ay lubos pa ring magpapalakas sa cultivation ng isang tao. Ang mga tableta ay isa ring angkop na regalo para sa nakababatang henerasyon. Nagliwanag ang mga mata ng mga taong naroroon, kasama na ang mga hari ng mga Diyos, nang marinig nila ang mga salita ni James Blackwell. Mahirap pinuhin ang primary, secondary, at tertiary divine pills at mababa ang success rate. Kahit ang isang King Rank Force ay mahihirapan makuha ang lahat ng tatlong table tasks. Isa itong magandang pagkakataon para makuha mo ang lahat ng tatlong divine pills. Ang panimulang bid para sa tatlong tabletang ito ay 3,000 tails ng Divine Rocks. Ang bawat dagdag ay dapat na hindi bababa sa 1,000 tails ng Divine Rocks, sabi ni Blackwell habang itinataas ang bote ng table task sa kanyang kamay. Pagkarinig pa lang ni James Blackwell ng boses, may sumigaw, 3,000 tail ng mga banal na bato. Bago pa man makapagsalita si James Blackwell, may isa pang sumigaw, 4,000 tail ng mga banal na bato. Pagkatapos ng isang hininga, may sumigaw, 5,000 tail ng mga banal na bato. Ang 5,000 tail ng mga banal na bato ay halos kasing halaga ng mga banal na bato. Medyo mahal ang mga ito dahil sa kanilang pagiging pambihira. Bukod doon, mataas din ang demand sa mga ito. Kung tutuusin, para sa mga taong ito, mas mahirap makakuha ng mga dekalidad na pamamaraan ng paglilinang upang makatulong sa kanilang mga tagumpay. Dahil dito, paano nila hindi gugustuhin ang mga tabletang makakatulong sa pagpapataas ng kanilang mga base ng paglilinang? Ang ginoong ito ay nag-alok ng 5,000 tail ng Divine Rocks para sa mga Divine Pills. Mayroon pa bang gustong tumawad para sa mga ito? Sa mga bisita sa unang palapag, hindi pa huli ang lahat para sa inyo na tumawad para sa mga tabletang ito, tanong ni Althea bago niya sinabi, 5,000 tail ng Divine Rocks, isang beses langges sentimo, broken bar. Ang tatlong Divine Pills ay mabibili sa halagang 5,000 tail ng Divine Rocks kung walang mag-aalok nito pagkatapos ng tatlong bilang. Itinaas ng karamihan ang kanilang mga ulo upang tumingin sa mga bintana sa unang palapag. Sa sandaling ito, isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw mula sa isa sa mga silid sa unang palapag. 6,000 tail ng mga banal na bato. Hindi nagtagal at nakilala ng karamihan ang may-ari ng boses. Iyan ang pang-apat na pinuno ng angkan ng song.
Ang angkan ng Song ay isang angkan na may ranggong hari na maihahambing sa angkan ng Blackwell sa Skywind City. Madaling makilala ng mga tao si Miguel Song, ang ika-4 na pinuno ng angkan ng Song dahil siya ang namamahala sa mga restoran sa ilalim ng angkan ng Song na matatagpuan sa sona ng kalakalan ng angkan ng Song. Madalas siyang lumilitaw sa mga restoran kaya maraming tao ang agad na nakakakilala sa kanyang boses. Sa sandaling ito, sinabi ni Miguel, mukhang maraming tao ang nakakilala sa boses ko. Natutuwa ako. Sana ay ibigay sa akin ng Ginoo na bumili ng mga table tas noon. Kailangan naman ito ng aking walang kwentang anak. Nang marinig ang mga salita ni Miguel, kumunot ang noo ni James Blackwell at sinabing, ika-4 na pinuno Song, sinusubukan mo bang pukawin ang angkan ng Blackwell? Labag sa batas ang gumawa ng ganoong kahilingan sa panahon ng subasta. Papayagan ba ng angkan ng Song ang ganitong pag-uugali sa panahon ng kanilang mga subasta? Natural lamang na alam ni Althea na ang mga salita ni Miguel ay magtatakot sa mga tao, na magiging dahilan upang tumigil sila sa pagbid para sa mga banal na tableta. Karamihan sa mga taong mas mataas ang katayuan kaysa kay Miguel ay natural na hindi magbid para sa mga banal na tabletang ito habang ang mga interesado ay hindi rin magbid para dito dahil sa takot na masaktan ang angkan ng Song. Bukod sa kanang Song, si Miguel ay isang pambihirang Diyos na may mataas na antas ng pag-unawa, at ang kanyang pag-unawa sa batas ang pinakamalalim sa kanyang mga kapantay sa angkan ng Song. Tumawa si Miguel bago niya sinabi, Elder Althea, mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Hindi ko balak labagin ang mga patakaran ng subasta. Nagsalita lang ako kanina dahil nagulat ako na nakilala ng mga tao ang boses ko. Pagkatapos ng maikling paghinto, sinabi niya, Ginoo, huwag na huwag ninyong pansinin ang mga sinabi ko kanina. Lahat ng interesado sa mga divine pills, mangyaring magpatuloy sa pagbid para sa mga ito. Ako naman ay isang makatarungang tao. Kontento ka na ba, Elder Althea? Sa kabila ng kanyang mga sinabi, malamig pa rin ang ekspresyon at tono ni Miguel. Ramdam ng lahat ang banta na nakatago sa likod ng kanyang mga salita. Ikaw. Galit na galit si Althea. Gayunpaman, bago pa siya makapagsalita pa, isang boses ng binata ang umalangaw-ngaw mula sa isa sa mga silid. 7,000 tail ng mga banal na bato. Agad na nawala ang ngiti sa mukha ni Miguel, na nasa ika-6 na silid. Hinampas niya ang mesa, at nasira ito. Mahina niyang sinabi para marinig lamang siya ng mga nasa silid, sino ang may lakas ng loob na kumilos laban sa gusto ko. Pang-4 na pinuno, tila nagmula ang boses sa ika-9 na silid, mahinang sabi ng isang matandang lalaking nakatayo sa likuran ni Miguel habang humahakbang papalapit. Kwarto 9. Malamig na kumislap ang mga mata ni Miguel habang nagtatanong, sa palagay ko ay hindi galing sa kahit anong puwersang may ranggong Panginoon ang mga nasa kwarto 9, hindi ba? Hindi. Ang mga miyembro ng puwersang may ranggong Panginoon ay sumaikop sa silid 1 hanggang silid 5, sagot ng matanda. Napakagaling, sabi ni Miguel sabay tango, napakatapang talaga nila. Maya-maya, sumigaw si Miguel sa malamig na boses, 8,000 tail ng mga banal na bato. Pagkarinig pa lang ng boses ni Miguel, muling nagkaroon ng ingay sa karamihan. Mukhang galit na galit ang ika-4 na pinuno na si Miguel. Iniisip ko kung sino ang nasa kwarto 9. Kahit makuha pa ng 4th leader ang mga table tasks, malamang na hindi niya pakakawalan ang taong sumubok na lumaban sa kanya. Kung sino man ang nasa kwarto siya may siguradong baliw dahil nakipag-away siya laban sa ika-4 na pinuno na si Miguel. Habang abala muli ang mga tao sa pag-uusap sa isa't isa, patuloy din silang nakatingin sa bintana ng kwarto 9. 10,000 tail ng mga banal na bato. Matinding itinaas ni Alvin ang presyo ng 2 beses. Hindi niya pinansin si Miguel. 3,622. Noong nasa Descent Mountain City pa si Alvin, narinig na niya ang tungkol sa primary, secondary, at tertiary divine pills. Karaniwan, ang isa sa mga tableta ay nagkakahalaga ng 1,000 tail ng divine rocks. Sa pangkalahatan, kadalasan ay nakakabili sila ng humigit kumulang 3,000 hanggang 5,000 tail ng divine rocks. Sa normal na sitwasyon, walang sino man ang karaniwang magbabayad ng higit sa 5,000 tail ng divine rocks para dito.
Determinado si Alvin na makuha ang mga tableta dahil makakatulong ito sa kanya na maging isang intermediate o posibleng isang advanced na Diyos. Bukod dito, mayroon siyang Supreme Cultivation Method, ang Thousand Changes Illusory Technique, na itinuro sa kanya ng kanyang Panginoon, na ginamit niya upang i-upgrade ang Nine Dragons War Sovereign Technique. Gamit ang kanyang Supreme Cultivation Method, mas naging kapaki-pakinabang ang mga tableta para sa kanya. Kaya naman, kahit na ang tatlong tableta ay nagkakahalaga ng 20,000 o 30,000 tael ng mga bato, handa pa rin siyang bilhin ang mga ito. Sa kwarto siyam. Kuya, tawag ni Chloe, na nakaupo sa tabi ni Alvin at hawak ang braso nito, habang nakakunot ang noo. Pagkatapos, sinabi niya, Kuya, hindi ka ba naniniwala sa akin? Wala ako niyan ngayon, pero alam ko kung saan makukuha ang primary, secondary, at tertiary pills. Hindi mo na kailangang makipagkompetensya sa kanya para sa mga table tasks dito. Hayaan mo siyang makuha ang mga iyon para sa 8,000 tael ng Divine Rocks. Ayos lang. Marami naman akong Divine Rocks, nakangiting sabi ni Alvin habang umiiling. Kanina, sinubukan na siyang pigilan ni Chloe nang humingi siya ng mga tableta na may 7,000 tael ng Divine Rocks. Tutal, makakakuha naman siya ng mga tableta sa mas murang presyo sa labas. Ang paalala lang ay kailangan nilang maghintay ng 3 buwan. Gayunpaman, ayaw maghintay ni Alvin. Bukod pa rito, hindi naman siya nagkukulang ng mga Divine Rocks. Dahil mayroon siyang mahigit 170,000 Divine Rocks, wala siyang pakialam kahit gumastos pa siya ng 10,000 tael ng Divine Rocks. Tutal, sigurado siyang makakakuha pa siya ng mas maraming Divine Rocks kapag lumakas na siya. Tumahimik ang lahat ng itinaas ni Alvin ang presyo sa 10,000 tael ng mga Divine Rock. Agad na ibinaling ni Althea at ng iba pa ang kanilang mga mata sa bintana ng kwarto siyam. Nang makabawi si Althea sa kanyang katinoan, dali-dali niyang sinabi, determinado ang Ginoo sa kwarto siyam na kunin ang mga tabletang ito. Mayroon bang planong taasan ang bid? May bahid ng pangungutya na maririnig sa boses ni Althea malapit nang matapos ang kanyang mga salita. Ngumisi si Miguel, ang ika-4 na pinuno ng angkan ng song. Gayunpaman, hindi na siya muling bumili ng mga tableta o nagsalita pa. Tutal, mas nakakahiya pa kung magsasalita siya sa sandaling ito. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang nasasakupan, alamin mo kung sino ang nasa ika-9 na silid. Opo, ika-4 na pinuno. Umalis ang nasasakupan ni Miguel pagkatapos siyang sagutin. Kasabay nito, nagbilang si Althea. Dahil walang ibang nagbid para sa mga tableta, matagumpay na nakuha ni Alvin ang 3 tableta. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mukha ni Alvin. Malinaw na nasiyahan siya kahit na kailangan niyang magbayad ng 10,000 tael ng Divine Rocks para sa 3 tableta. Sa pagkakataong ito, ipinagpatuloy ni Althea ang subasta. Sabi niya, mga binibini at Ginoo, para sa susunod na item, a sentimo, mayroon tayong kilalang paraan ng paglilinang. Ang presyo ng pagbid ay magsisimula sa 5,000 tael ng mga banal na bato, at ang bawat dagdag ay dapat na hindi bababa sa 1,000 tael ng mga banal na bato. Sa Skywind City at sa mga kalapit na lugar nito, ang mga kilalang pamamaraan ng paglilinang ay maitutunding bihira. Sa pamamagitan ng mataas na likas na talento, maaaring maging isang advanced na Diyos ang isang tao gamit ito. Isa sa mga mas madaling paraan upang malinang ang kilalang pamamaraan ng paglilinang ay ang paghiram ng mga ito mula sa 3 pangunahing puwersang may ranggong hari sa Skywind City. Gayunpaman, medyo mataas ang bayad sa paghiram. Maraming tao ang naroon na nagnanais ng kilalang paraan ng paglilinang para sa kanilang sariling gamit, at gayon din karami ang gustong ipahiram ang mga ito sa iba kapalit ng bayad. Kaya naman, sa sandaling lumabas ang boses ni Althea, maraming tao ang nagsimulang mag-alok para dito. 5,000 banal na bato. 6,000 banal na bato. 7,000 banal na bato. 8,000 banal na bato. Hindi nagtagal at ang presyo ay lumampas sa 10,000 tael ng Divine Rocks. Kalaunan, ang kilalang paraan ng paglilinang ay naibenta sa halagang 15,000 tael ng Divine Rocks sa isang tao sa ground floor. Pagkatapos ng subasta para sa pangalawang item, may kumatok sa kwarto ni Alvin.
Ginoo, miyembro po ako ng angkan ng mga Blackwell. Nandito po ako para ibigay sa inyo ang 3 banal na tableta. Isa sa mga benepisyo ng pagbabayad para sa isang kwarto ay ang mabilis na paghahatid ng mga gamit ng personal. Tuloy, sigaw ni Alvin. Bumukas ang pinto, at iniluwa ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may katamtamang pangangatawan. Ang bote ng mga tableta ay nakalagay sa isang pulang tela na nakalawit sa isang magarbong tray sa kanyang kamay. Nangiti niyang sinabi, Ginoo, pakitingnan po ang bagay na ito. Kung walang problema, maaari niyo pong ibigay sa akin ang mga banal na bato. Tumango si Alvin. Pagkatapos, lumipat ang kanyang mga mata sa isang matandang lalaki na pumasok sa silid matapos pumasok ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nakita niya ang matandang lalaki na nakatingin sa kanya, si Julie, at si Chloe na palihim na nakatingin, ngunit hindi niya pinansin ang matandang lalaki. Sa halip, iniabot niya ang 10,000 tael ng Divine Rock sa nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinabing, Salamat. Salamat po, Ginoo, sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang bago lumabas ng silid at isinara ang pinto. Matapos umalis sa silid ang lalaking nasa katanghaliang gulang at ang matandang lalaki, naglakad sila ng malayo bago sila tuluyang huminto sa isang sulok ng pasilyo. Kasunod nito, inabot ng matandang lalaki ang ilang Divine Rock sa lalaking nasa katanghaliang gulang habang sinasabing, sigurado akong alam mong ayaw ni Fourth Leader Song sa mga hindi marunong magtago ng sekreto. Magkunwari kang wala kang alam. Kung hindi, mapapahamak ang pamilya mo. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay, sa katunayan, hindi miyembro ng angkan ng mga Blackwell. Sa halip, siya ay miyembro ng isang maliit na angkan sa ilalim ng angkan ng mga Blackwell. Hiniranggan ng nasasakupan ni Miguel ang kanyang daan kanina at pinagbantaan siya habang papunta siya upang ihatid ang mga tableta kay Alvin. Nagbanta ang matanda na sasaktan ang kanyang pamilya kung tatanggi siyang makipagtulungan. Magtiwala po kayo, Panginoon. Hindi po ako magsasalita tungkol dito, magalang na sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang habang inililigpit ang mga banal na bato. Sige. Tumango ang matanda, kontento, bago bumalik sa silid-anim. Nang makita ni Miguel ang matanda, nagtanong siya ng may bahid ng pagkainip, kung gayon. Nalaman mo ba kung sino ang nasa ikasyam na silid? Sentimo, may 3 tao roon, at ngayon ko lang sila nakita noon, sentimo, sagot ng matanda. Malamig na kumislap ang mga mata ni Miguel. Hindi sila taga rito. Walang sino man sa loob o paligid ng Skywind City ang maglalakas loob na tumawid sa akin maliban na lang kung sila mismo ay mga miyembro ng King Rank Forces. Natatandaan mo ba ang kanilang mga mukha? Tumango ang matanda. Oo, ginawa ko. May isang binata na nakasuot ng lila, isang babae, at isang dalagitang babae. Gayunpaman na sentimo, Broken Bar mukhang hindi sila mga ordinaryong tao, ika-4 na pinuno. Marahil, hindi tayo dapat kumilos ng padalos-dalos bago natin imbestigahan ang kanilang pinagmulan. Alam ko. Si Miguel naman ay may karanasan. Paano siya magiging pang-4 na pinuno ng angkan ng Song o mamamahala ng napakaraming restoran kung siya ay isang mapusok na tao? Nagpatuloy ang subasta. Sunod-sunod na ibinunten ang mga produkto. Matapos makuha ang 3 tableta, hindi na bumili si Alvin ng iba pang mga bagay dahil wala ni isa sa mga ito ang naging kapaki-pakinabang sa kanya. 3,623. Sa isang kisap mata lamang, malapit nang matapos ang subasta ng angkan ng Blackwell. Hanggang ngayon, maraming bihirang kayamanan ang naibenta, kabilang ang mga floating image pearls na naglalaman ng mga labanan sa pagitan ng mga hari ng mga Diyos at mga Panginoon ng mga Diyos at mga armas. Walang interes si Alvin sa mga bagay na iyon kaya pinanood niya lang ang mga tao habang nag-aalok ng mga item. Hindi rin siya mahilig manggulo sa pamamagitan ng sadyang pagtataas ng presyo ng mga item nang walang intensyong bilhin ang mga item. Bukod pa rito, ang aksyong iyon ay may kaakibat na panganib na aksidenteng mabili ang mga item, na siyang magiging dahilan ng pagkasayang ng kanyang mga Divine Rock. Wala ka bang gustong ipagbili? Tanong ni Alvin nang may pagtataka habang sumusulyap kina Chloe at Julie. Kapatid, sagot ni Chloe bago pa makapagsalita si Julie, nakakabagot talaga ang subasta. Wala talagang maganda. Gusto mo ba ng Lord Grade na paraan ng paglilinang, kapatid?
Pwede ko itong bilhin para sa iyo kung gusto mo. Pagkatapos, sumimangot siya habang patuloy na sinasabi, nakakalungkot na pinagbabawalan akong ibunyag ang paraan ng paglilinang ng aming angkan. Kung hindi, ituturo ko sa iyo ang mga ito. Nang marinig ito, umubos si Julie ng ilang beses bago niya sinasadyang baguhin ang usapan. Binibini, malapit nang magsimula ang pinakatampok na bahagi ng subasta. Tumingin si Alvin kay Chloe. Ang cute niya kaya hindi niya napigil ang tapikin ang ulo nito. Nang makabawi siya sa katinoan, dali-dali niyang binawi ang kamay. Naisip niyang medyo kakaiba at biglaan ang kilos nito. Gayunpaman, laking gulat niya nang hindi lang si Chloe ang hindi naabala, kundi masayang nakatingin din ito sa kanya. Nang makita ito, hindi na siya nagpigil at muling tinapik ang ulo nito. Kumurap si Chloe ng kanyang malinaw na mga mata at nagreklamo ng may pagkaaliw, "Kapatid, ginugulo mo ang buhok ko." Nakangiting tanong ni Alvin, sentimo, sentimo, ganito rin ba ang paghaplos ng kapatid mo sa ulo mo?" Nagliwanag ang mga mata ni Chloe nang mabanggit ang tungkol sa kanyang kapatid. Tumango siya at sinabing, "Tama. Palagi akong tinatapik ng kapatid ko sa ulo noon." Samantala, katahimikan ng bumalot sa loob ng bahay subasta. Nakatuon ang mga mata ng lahat kay James Blackwell na nakatayo sa entablado. Para maging eksakto, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa spatial ring na hawak niya. Pagkalabas niya ng mga ito, ang kanilang mga mata ay nakadikit dito. Tutal, ang singsing ay naglalaman ng Six Gods Profound Shadow Technique, isang Lord Grade cultivation method. Sa harap ng lahat, malakas na sinabi ni James Blackwell, "Mga binibini at ginoo, ang pamamaraan ng paglilinang ng pangkat ng Lord rank na Keklan, ang Six Gods Profound Shadow Technique, ay nakaimbak sa spatial ring na ito. Kailangang maging Lord of Gods ang isang tao para mabuksan ang pamamaraan ng paglilinang na ito." Bagamat hindi nabuksan ng angkan ng Blackwell ang pamamaraan ng paglilinang, sa pamamagitan ng iba't ibang paraan at ng banal na kamalayan ng mga eksperto ng aming angkan, napatunayan namin na ito nga ang Lord Grade 6 Gods Profound Shadow Technique. Matapos isagawa ang blood ownership sa singsing, naglabas si James Blackwell ng isang maitim na jade slip na kumikinang ng kakaiba at salaitan na may berde, pula, at asul na ilaw. Kung sa pilitang bubuksan ng isang tao ang paraan ng paglilinang, nanganganib siyang masira ang jade slip at ang paraan ng paglilinang na nasa loob nito. Ngayon, inaanyayahan ko kayong lahat na suriin ito gamit ang inyong banal na kamalayan upang masuri ang pagiging tunay nito. Lahat, kasama na si Alvin, sentimo, ay iniabot ang kanilang banal na kamalayan sa jade slip upang mapatunayan ang nilalaman nito. Sa sandaling makapasok ang banal na kamalayan ni Alvin sa jade slip, natanggap niya ang maikling pagpapakilala sa paraan ng paglilinang na Panginoon, ang paraan ng pag-alis ng selyo ng paraan ng paglilinang, at ang mga bunga ng sapilitang pag-alis nito. Tulad ng sinabi ni James Blackwell, kailangan mong maging Panginoon ng Diyos kahit man lang para maalis ang selyo ng paraan ng paglilinang. Masisira ito kung susubukan mong sapilitang alisin ito. Ang mga celestial sa Devata realms ay talagang hindi maihahambing sa mga naninirahan sa realms of gods. Kahit ang isang Panginoon ng mga Diyos ay may kakayahang gumawa ng ganito kalakas na formation. Hindi ko maisip kung gaano kalakas ang mga emperador ng mga Diyos at kataas-taasang Diyos sa sentimo, broken bar. Bago pa man makarating sa kaharian ng mga Diyos, nakilala na ni Alvin ang ilang naninirahan sa kaharian ng mga Diyos tulad ng ikatlong tiyuhin ni Kelly na si Joshua. Si Octavius, ang batang Panginoon ng angkan ng Yon. At ang alipin mula sa angkan ng Yon na ipinadala upang patayin ang kanyang Panginoon na si Berteng. Gayunpaman, ang mga taong ito ay wala sa kanilang buong lakas nang salubungin sila ni Alvin dahil sa mga paghihigpit na ipinataw sa kanila nang umalis sila sa kaharian ng mga Diyos. Kung mas dalisay ang dugo ng isang tao, mas kaunti ang epekto ng pagpipigil sa kanya. Halimbawa, sina Joshua at Octavius ay itinuturing na mga naninirahan sa purong dugo. Kaya naman, kayang gamitin ng dalawa ang mahigit kalahati ng kanilang lakas pagkatapos umalis sa kaharian ng mga Diyos. Sa kabilang banda, ang lingkod na may lakas ng angkan ng Yon ay lubos na napigilan kaya't ang kanyang cultivation base ay napigilan na lamang sa pagiging isang simpleng Diyos. Ang pag-unawa ng alipin ng angkan ng Yon sa batas ay hindi kasing husay ng kay Berteng.
Bukod dito, nabuo at naunawaan din ni Berteng ang Sword Dao, isa sa 4 na Dao ng langit at lupa. Ito ang lahat ng mga dahilan kung bakit nabigo siyang patayin si Berteng at napilitan lamang si Berteng na tumakas patungo sa impyerno ng Ozure, isa sa 7 pinakamalalang lugar sa Devata Realms. Ang pagpipigil na ito ay ipinataw sa kanila ng mga kataas-taasang makapangyarihang nilalang. Ito ay dahil nakita na ng mga kataas-taasang makapangyarihang nilalang na ang mga naninirahan sa mga kaharian ng mga Diyos ay pupunta sa mga kaharian ng mga Devata at walang pakundangang papatay o magsisimula ng isang massacre. Kung ang mga kaharian ng mga Devata ay malilipol, magkakaroon ng sunod-sunod na mga reaksyon. Kahit ang mga makamundong kaharian ay maaaring maglaho kung ang mga kaharian ng mga Devata ay malilipol. Sa kabilang banda, ang mga mula sa mga makamundong kaharian o Devata Realms ay hindi naapektuhan ng pagpipigil maliban na lang kung sila ay partikular na tinarget ng mga Supreme Powerhouse. Bukod dito, dahil ang mga naninirahan sa Realms of Gods ay nagtataglay ng dugo ng mga Supreme Powerhouse, mas madali para sa mga Supreme Powerhouse na subaybayan at pigilan sila. Si Alvin, A. Sentimo, na nawala sa kanyang pag-iisip, ay nagising dahil sa mga usapan sa kanyang paligid. Sa ngayon, karamihan sa mga tao ay binawi na ang kanilang banal na kamalayan at nag-uusap na sila. Isa pa siguro ito sa mga dahilan kung bakit hindi itinago ng angkan ng Blackwell ang pamamaraan ng paglilinang para sa kanilang sarili. Lumalabas na tanging ang Panginoon ng mga Diyos o isang mas malakas na tao lamang ang makakapagbukas nito. Kahit na natatakot ang angkan ng Blackwell sa problemang tiyak na kaakibat ng pagkakaroon ng isang Lord Grade na pamamaraan ng paglilinang, naisip ko na kahit papaano ay hahayaan muna nila ang ilan sa kanilang mga miyembro na maging dalubhasa dito bago ibenta sa subasta. Lumalabas na hindi nila ginawa iyon dahil hindi nila kayang ibunyag ang pamamaraan ng paglilinang. Tama. Tutal, kung hihingi ng tulong ang angkan ng Blackwell sa Panginoon ng mga Diyos para mabuksan ang pamamaraan ng paglilinang, malamang na mawawalan sila ng pamamaraan ng paglilinang. Isang paraan ng paglilinang na pang Lord Grade, di ba? Sigurado akong mabebenta ito sa napakamahal na halaga. Masigasig na pinagmasdan ni Alvin. Tutal, ito ang pinakatampok ng subasta. Sa sandaling ito, may sumigaw ng naiinip, bilasan mo at simulan ang subasta. Ngumiti si James Blackwell sa kasiyahan nang makita ang reaksyon ng karamihan. Sinulyapan niya ang Jade Sleep bago sinabi, ang pambungad na bid para sa Lord Grade Cultivation Method na ito, ang Six Gods Profound Shadow Technique, ay 100,000 tail ng Divine Rocks. Gayunpaman, pagkatapos magsalita ni James Blackwell, walang sino man ang nag-alok ng kahit ano. Nagtinginan ng ilang tao na may pagtataka bago sila nagsimulang magbulungan. Anong nangyayari? Bakit walang nag-aalok nito? Kahit na malaki ang 100,000 tail ng Divine Rocks para sa atin, isa lamang itong sukli para sa mga puwersang may ranggong Panginoon, tama ba? Pabayaan na lang ang isang puwersang may ranggong Panginoon, ang isang mataas na opisyal lamang mula sa isang puwersang may ranggong Panginoon ay nagtataglay ng daan-daang libong Divine Rocks. Ano ba ang nangyayari? Hindi ba't sinabi mong may 5 puwersang may ranggong Panginoon na naroon ngayon, kasama na ang Hidden Fog Sect? Medyo awkward na ang atmosfera ngayon. Tutal, matagal-tagal na rin mula nang ilabas ang item, pero wala pa ring nagbid para dito. Medyo kakaiba na walang nagbid para dito. Sa oras na ito, si Miguel, ang pang-4 na pinuno ng angkan ng Song, at ang iba pang miyembro ng puwersang may ranggong hari ay natokso na magbid para sa Lord Grade na Six Gods Profound Shadow Technique. Sa silid 12. Isang matipunong matandang lalaki ang nagtanong sa lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaupo sa tabi niya, hindi mo ba ito ibibid? Hindi ba't pumunta tayo sa subasta para sa pamamaraan ng paglilinang na Panginoon? Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay may peklat na tila galit sa kaliwang bahagi ng kanyang mukha, dahilan para magmukha siyang napakabangis. Nang marinig ang mga salita ng matanda, bumantong hininga siya at sinabing walang magawa, gusto ko talagang ibid ito, pero hindi ko kaya. 3,624. Nang marinig ang mga salita ng lalaking may pilat at nasa katanghaliang gulang, naninangkit ang mata ng matanda at galit na sinabi, Pinuno, may puwersa ba na may ranggong Panginoon na nagbanta sa iyo at pinilit kang sumuko sa pamamaraan ng paglilinang?
Anong puwersang may ranggong Panginoon iyon? Hindi ba sila natatakot na ang kanilang mga disipulo o mga inapo ay magdusa sa puot ng ating Bloody Saber Alliance sa sandaling umalis sila sa kanilang sekta o angkan? Sa tingin ba nila ay mapoprotektahan nila ang kanilang mga miyembro magpakailanman? Maaari bang manatili ang kanilang mga miyembro sa loob ng mga pintuan ng kanilang ari-arian magpakailanman? Ang Bloody Saber Alliance ay isang grupo ng mga bandidong may ranggong hari na lumipat malapit sa Skywind City. Karamihan sa mga puwersang may ranggong hari sa Skywind City ay iniwan sila, takot na magalit sa kanila. Maging ang ilang puwersang may ranggong Panginoon ay maingat na huwag silang magalit ng hindi kinakailangan. Tutal, ang mga bandidong ito ay parang mga nomad na lumilipat mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Sa kabaligtaran, karamihan sa mga puwersa ay pinipigilan dahil nakapag-ugat na sila. Nangangahulugan ito na kung pabayan nilang magalit sa iba, madali silang mahahanap. Kahit na sila ay makapangyarihan, ang kanilang mas mahihinang mga disipulo at miyembro ay nasa panganib. Kaya naman, dahil sa pagiging nomadico ng mga grupo ng bandidong iyon, hindi sila nagdalawang isip na saktan ang mga puwersang mas malakas kaysa sa kanila. Umiling ang may pilat na lalaking nasa katanghaliang gulang nang marinig ang mga salita ng matanda. Pagkatapos, sinabi niya, hindi lang iisang puwersang may ranggong Panginoon ang pumihil sa akin sa pagbid. Lahat ng puwersang may ranggong Panginoon ay pumihil sa akin sa pagbid. Kung bibilhin ko ito, walang duda na kayo at ako ay hindi makakaalis ng buhay sa Skywind City. Kumunat ang noo ng matanda nang marinig ang mga salitang ito. Pagkatapos, may bahid ng takot na makikita sa kanyang mga mata habang nagtatanong, kasama ba doon si Sergio? Si Sergio ang Vice Sect Leader ng Lord Rank na Hidden Fog Sect at ang dekano ng Hidden Fog Academy. Hindi kalabisan sabihin na siya ang may pinakamataas na katayuan sa lahat ng naruroon ngayon, lalo na sa Skywind City. Sa lahat ng ito, paanong hindi matatakot ang matandang lalaki kay Sergio? Tama. Tumango ang lalaking may pilat at nasa katanghaliang gulang. Kabilang sa mga nagbanta sa akin ang Hidden Fog Sect at ang Hidden Fog Academy. Nako! Mura ng matanda, napakawalang hiya ng mga puwersang ito na parang mga Panginoon. Hindi nakapagtataka na hindi nagbid ang pinuno ng Bloody Saber Alliance sa Lord Grade Cultivation Method. Lumalabas na nagsanib puwersa ang mga Lord Rank Forces at pinagbawalan ang iba na magbid. Bukod dito, batay sa kung gaano ito katahimik, malinaw na ang iba pang mga grupo ng bandidong King Rank ay pinagbantaan din. Samantala, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni James Blackwell. Napaisip siya kung posible ba talagang walang mag-aalok para sa Lord Grade Cultivation Method ngayon. Tutal, bukod sa hindi nila mabuksan ang cultivation method, gusto talaga nilang mawala ang ticking time bomb na ito sa lalong madaling panahon. Kung hindi nila ito maibebenta ngayon, malalaman ng lahat na ang Lord Grade Cultivation Method ay nasa Blackwell clan pa rin. Sa oras na iyon, tiyak na darating ang kapahamakan sa Blackwell clan. Huminga ng malalim si Althea bago nagpadala ng voice transmission sa hari ng mga gwardya na nagbabantay sa trading zone ng Blackwell clan ngayon. Ang hari ng mga Diyos ay isa rin sa mga ninuno ng Blackwell clan sa Skywind City. Ang hari ng mga Diyos ng angkan ng Blackwell ay isang napakatandang lalaki na tila ba may isang paa na siyang nasa libingan. Nang matanggap niya ang mensahe, siya ay nasa kalagitnaan ng pangingisda sa isang lawa malapit sa sona ng kalakalan ng angkan ng Blackwell. Bahagyang naniningkit ang kanyang mga matang kumikislap nang marinig ang mensahe ni Althea. Malinaw na nagtutulungan ang mga puwersang may ranggong Panginoon para takutin ang iba. Kung hindi, kahit hindi maglakas loob ang mga puwersang may ranggong hari na magbid para rito, tiyak na magbid para rito ang mga grupo ng bandidong may ranggong hari. Maya-maya, nagpadala siya ng tugon kay Althea. Bawasan ang panimulang bid sa 10,000 tael ng mga banal na bato. Matapos ipadala ang mensahe, nabali ang kanyang pamangwit ng malakas. Bagamat mukhang kalmado siya sa sandaling ito, isang nagyayelong enerhiya ang nagsimulang lumabas mula sa kanyang katawan. Sa loob lamang ng isang segundo, nagyelo ang buong lawa. Batay dito, malinaw na naunawaan niya ang batas ng yelo. Balik na sa subasta ng angkan ng Blackwell.
Matapos matanggap ni Althea ang mensahe mula sa hari ng mga Diyos ng Angkan, dali-dali niyang sinabi, dahil walang bid para sa Lord Grade na Six Gods Profound Shadow Technique, inutusan ako ng aming ninuno na ibaba ang panimulang bid. Sa kasalukuyan, ang panimulang bid para sa Six Gods Profound Shadow Technique ay 10,000 tael ng Divine Rocks. Isang kaguluhan ang sumiklab sa loob ng auction house pagkarinig ng boses ni Althea. Tila determinado talaga ang angkan ng Blackwell na ibenta ang pamamaraan ng paglilinang na Panginoon ngayon. Maging ang kanilang ninuno, isang hari ng Diyos, ay nasangkot din. Ang mas nakakagulat, nagpasya ang angkan ng Blackwell na ibaba ang panimulang bid mula 100,000 tael ng Divine Rocks patungo sa 10,000 tael ng Divine Rocks. Tutal, kahit ang mga nakaupo sa ground floor ay kayang bumili nito. Dahil dito, maraming tao ang natokso na bumili nito. Gayunpaman, matapos nilang pag-isipan at marinig ang usapan sa kanilang paligid, mabilis nilang sinuko ang ideyang iyon. Kakaiba. Hindi ko maintindihan kung bakit walang nag-aalok. Malinaw na may kinalaman dito ang mga puwersang may ranggong Panginoon. Tama iyan. Bukod sa mga miyembro ng puwersang Panginoon, sigurado akong nagbabanta silang papatayin ang mga maglalakas loob na bumili nito. Bukod pa rito, tingnan mo ang angkan ng Blackwell. Sabik na silang maalis ang pamamaraan ng paglilinang na Panginoon kaya ibinababa pa nila ang panimulang bid mula 100,000 tael ng Divine Rocks patungo sa 10,000 tael ng Divine Rocks. Malinaw na ang pamamaraan ng paglilinang ay parang isang time bomb. Halata naman yan. Sigurado akong hindi man lang ito kayang hawakan ng angkan ng Blackwell ng 3 araw bago ito maaga sa kanila. Matapos marinig ang mga salitang iyon, agad na itinanggi ng mga taong lubos na natokso na bumili ng Six Gods Profound Shadow Technique ang ideyang iyon. Tutal, kahit ang angkan ng Blackwell ay hindi naglakas loob na itago ito para sa kanilang sarili. Dahil dito, kahit na matapos ibaba ang panimulang bid, wala pa ring nagbid para sa item. A sentimo, broken bar. Sa kwarto siyam. Pinagmamasdan ni Alvin ang lahat ng may matinding interes. Hindi tulad niya, alam niyang hinahangad ng lahat ang Lord Grade 6 Gods Profound Shadow Technique. Gayunpaman, batay sa kasalukuyang sitwasyon, napakalinaw na mas pinahahalagahan ng lahat ang kanilang buhay kaysa sa Lord Grade Cultivation Method. Tutal, ano pa ang silbi ng pagkuha ng cultivation method kung mawawalan din sila ng buhay? Bagamat ang mga puwersang may ranggong hari sa Skywind City, tulad ng angkan ng Blackwell at angkan ng Song, ay hindi mag-aalok ng bidding para sa item, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang mga grupo ng bandidong may ranggong hari ay tiyak na mag-aalok nito. Gayunpaman, dahil nagtutulungan ang mga puwersang may ranggong Panginoon, kahit ang mga grupo ng bandidong may ranggong hari ay hindi nang ahas na kumilos ng pabaya. Natural lamang na alam ni Alvin na ang mga puwersang may ranggong Panginoon ay may kinalaman sa kakulangan ng mga bidder. A sentimo, broken bar. Gaya ng inaasahan ng lahat, ang mga puwersang may ranggong Panginoon, kabilang ang Hidden Fog Sect at ang 10,000 Devil Sect, ay nagkasundo na tungkol sa Lord Grade 6 God Profound Shadow Technique. Pagkatapos, nagsama-sama sila upang takutin ang mga grupo ng mga bandidong may ranggong hari. Plano nilang makuha ang paraan ng paglilinang ng hindi ginagastos sa kanilang mga Divine Rock. Kung tutuusin, mas makabubuti para sa kanila ang magtulungan. Iisa lang ang puwersang makakakuha ng Lord Grade Cultivation Method kung pipiliin nila ang konbensyonal na ruta. Bukod dito, ang mananalo ay kailangan ding magbayad ng malaking halaga para dito. Sa kanilang plano, hindi lang silang lahat ang magkakaroon ng Lord Grade Cultivation Method, kundi hindi rin nila kailangang magbayad para dito. A sentimo, broken bar. Sa pagkakataong ito, si Chloe na nakaupo sa tabi ni Alvin ay napasigaw ng hindi makapaniwala, walang nag-aalok para sa Lord Grade Cultivation Method. Ang panimulang bid ay ibinaba pa nga sa 10,000 tael ng Divine Rocks, pero wala pa ring interesado. Maya-maya, tumawa siya bago sinabing, sige, dahil walang may gusto nito, bibilhin ko na. Pagkatapos ko itong bilhin sa halagang 10,000 tael ng Divine Rocks, maibebenta ko na ito sa 100,000 tael ng Divine Rocks. Dahil dito, hindi na nag-aksaya ng oras si Chloe at agad na sumigaw, 10,000 banal na bato. Napalakas ang boses ni Chloe dahil sa katahimikan sa loob ng auction house.
Ang kanyang mga salita ay agad na nagdulot ng malaking kaguluhan na parang isang maliit na bato na nagdulot ng libu-libong alon. May nagbid talaga para dyan. Kwarto siyam na yan. Wala silang binigay na bidding matapos nilang manalo ng 3 tableta. Bakit pa sila magbibid ngayon? Sus Mariosep. Sinasadya ba nilang pukawin ang mga puwersang may ranggong Panginoon? Kanina, base sa boses, isang binata ang nagbid para sa mga tableta. Malinaw na pag-aari ng isang batang babae ang boses na ito ngayon. Tumingin si Alvin kay Chloe nang marinig niya ang kaguluhan sa labas. Pagkatapos, inilipat niya ang kanyang tingin kay Julie na tila kalmado at hindi nagpapakita ng anumang senyales ng pagpapahinto kay Chloe. Dahil dito, napagtanto niya na sina Chloe at Julie ay malinaw na hindi natatakot sa iba't ibang puwersang may ranggong Panginoon. Nagsimula ang kwarto siyam sa 10,000 tail ng mga banal na bato. Tuwang-tuwa na sabi ni Althea. Nakahinga siya ng maluwag sa loob ngayon na may nagbid para sa Lord Grade Cultivation Method. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagsasalita, mayroon pa bang mga bid? Sisimulan ko na ang countdown sa lalong madaling panahon. Para kay James Blackwell, ang kanyang gawain ngayon ay ibenta ang Lord Grade 6 God's Profound Shadow Technique. Hindi mahalaga kung kanino, at ngayon, wala nang pakialam ang Blackwell clan kung magkano ang ibebenta nila ito basta't naibenta ito. Kung hindi nila ito maibebenta, tiyak na kapahamakan ang darating sa Blackwell clan. Pagkatapos, parang nag-aalala siyang baka magbago ang isip ni Chloe, dali-dali niyang sinimulan ang pagbibilang. 10,000 tail ng mga banal na bato ang mawawala ng isang beses. Samantala, nang makabawi ang mga tao sa kanilang katinoan, nagsimula silang mag-usap-usap. Sus Mariosep. May nangahas na tumawad para dito. Boses iyon ng isang batang babae. Siguro, isa lamang siyang bata na ginagaya lamang ang iba. Imposible. Kung bata pa lang siya na naglalaro, malamang pinigilan na siya ng mga matatandang kasama niya at ipinaliwanag ang kanilang mga sarili. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nasabi ni James Blackwell, 10,000 tail na 3 beses na naubos. Nabente na. Ngumisi si Gordon, ang pangalawang elder ng 10,000 Devil Sect. Inang Monty, nagdadala ka ng kapahamakan sa iyong pamilya at sa puwersang kinabibilangan mo sa paggawa nito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.